Diba? Ito na. In 5, 4, 3, 2, 1. Ito na yung slide natin. Ayun na. So yun. Guys, yan po yung title ng ating topic for tonight. Ito po ay pinamagatang 5 secrets to get faster results. Diba? So, ang tindi ng mga sikreto na to kasi ilan lang to eh. Ayun nga, nakalagay dyan 5 eh. So, ilan lang to. So, 5 secrets po to na wherein i-share namin sa inyo ni Sir Jeff na para magkaroon tayo ng mas mabilis na resulta. 'Di ba, dito sa ating negosyo. And the first secret is ito na. Siguro umpisa mo na Sir Jeff para masimulan na natin yung sikreto. Ayan, so from the title itself no na 5 secrets to get faster results. Guys, ibig sabihin itong sikreto na to na i-reveal namin sa inyo is kailangan talaga meron ka nito, most especially doon sa ating mga bagong business partners kasi a lot of new distributors, diba, ang tinatanong nila, paano ko ba sisimulan? Paano ko ba gagawin yung front row? Ano ba yung kailangan kong gawin para makuha ko din yung resulta na gusto ko sa front row as much as possible, diba, kung kaya namang mabilis, why not? So ito na nga yung ating kauna-unahan. Ang dapat meron po tayo, mapabago man tayo or medyo ang pangalan ng term ng luma, no? Kasi parang it's very old, charot lang. Pero I mean, kung medyo matagal-tagal ka na sa ganitong klaseng business, dapat meron ka nito. So ang una natin is yung number 1 is yung ating basic requirements. Ayan, so basic requirements. So baka nagtataka, kala ko bakit gano'n sa mga bago, no? Bakit gano'n? Bakit may requirements? Kala ko ba hindi trabaho yan? Kala ko ba negosyo yan? Bakit may requirements dyan? So kailangan ko ba ng NBI dyan? Kailangan ko ba ng police clearance, health certificate? So, huwag kayong mag-alala guys, hindi po natin kailangan ng ganung mga requirements. Pero since negosyo nga ito, kailangan natin ng mga tools para magamit sa ating negosyo. Which is, ang una nga dyan ay number 1, is kailangan, ito pinaka-importante ito sa lahat, di ba? Kahit bago ka, dapat meron ka nito. Number 1 is yung tinatawag nating dream board or vision board. Ayan. So, Sir Arnie, ano nga ba itong dream board na ito? Yes, oo, napakamahalaga nito kasi when we were starting, yung dream board na yan, nung nag-uumpisa, unang beses mong marinig ang Front Row International, naturuan agad tayong mangarap ulit. Diba? Nung ako na nag-start ako, nawala na sa isip ko yan, yung pangarap kong ganito, yung pangarap kong ganyan. But when I started Front Row, yun agad yung unang binuhay sa akin ng Front Row International, yung mangarap ulit. And naging kumbaga, gusto niya isabuhay ko ulit yung mga pangarap. Kasi nung abroad ako, ang nangyari, kung ano na lang yung pwede kong makuha eh. Sabi ko, what comes along the way, yun na lang. Yun na lang yung gagawin ko. Yun na lang yung para sa akin. Kung ano yung tatanggapin ko, yun na yung para sa akin. Hindi na ako maghahanap ng iba. But through Front Row, marami pa palang pwedeng maabot pag Front Row ka. And tinuruan ako ni Front Row na talagang makita yung mga gusto kong pangarap. And dun yun sa kumbaga, dun ko nakita sa pagkakaroon ng dream board. So ano ba talaga tong dream board na to? Na wherein, ito yung mga gusto mo talagang pangarap sa buhay. Na wherein, tuwing umaga, kailangan nakikita mo to. It's just a series of photos na gusto mo. Kailangan specific to. Halimbawa, gusto mo kotse. Di ba? So, kung gusto mo ng kotse, kailangan kompleto yan. Ano yung brand, ano yung kulay, ano yung makina, everything, pati yung gulong, everything. Kailangan lahat nandyan. Kasi, kung ano yung gusto mo at nakikita mo araw-araw, yun ang pwedeng mangyari sa'yo. Paano ko napatunayan na totoo yan? Nakita ko yan kay Sir Anto. Na way back 2010, meron siyang dream board nung kanyang Audi R8. And after 8 years, kung di ako nagkakamali, nagkatotoo to, yung Audi R8 ko. Ano mismo yung kulay nung Audi R8, white din yung nakuha ni Sir Anto. Hindi lang to basta sasakyan. Pwedeng small things din, pwedeng short terms din, pwedeng gadget, pwedeng phone, pwedeng bags, it's up to you. Basta, ang maganda yan, meron kang tina-target on a short term tsaka long term. Pag long term naman, pwedeng bahay. Tama ba? Yan yung sasakyan. Yung mga ganong bagay. So, at least pag short term, pag short term tsaka long term, meron ka ring sinusundan dyan. Meron tayong tinatawag na SMART. Tama ba, Sir Jeff? Ano ba yung SMART, Sir Jeff? Yung tinatawag na SMART is yung SMART goals, specific, measurable, attainable, letter R? So, naglalito pa ako. Realistic, time bound. So, importante yan kasi kailangan meron tayong sinusundan na pattern when it comes sa pag-hit ng ating mga goals. Ayan ako, ang experience ko naman dito, Sir Arnie, pag sa dream board natin, nung umpisa sa start, medyo nakukornihan talaga ako dito.
medyo nung bago ako, tumagal ako na mag-decide na gawin itong dream board na to. Kasi medyo ma-pride ako sa simula eh. So medyo natatawa ako, parang nakukornya ano pa kailangan bang gawin yan? Kasi for my 10 years of working, wala namang nagpagawa sa akin ng ganyan sa work na, di ba, parang lagay mo yung mga pangarap mo dyan, parang ang corny lang. Pero nung naintindihan ko bakit ba siya kailangan gawin, di ba, doon na ako nagsimulang gawin yung dream board na yan. And mind you, Sir Arnie, talaga, yung dream board ko nga, almost noon, okay? Yung iba doon nakuha ko na, di ba? Yung mga tours, yung sasakyan, yung income na gusto ko, yung savings. So, ganun pala siya kailangan gawin, di ba? So, kaya sa mga bago nating business partners dito, guys, ang sa akin, huwag kang mahiya na pinagtatawanan ka. Kasi most of us, takot tayong pagtawanan pag ginawa natin yan. Di ba? Parang ayaw kong gawin kasi baka pagtawanan ako ng nanay ko, baka pagalitan ako ng nanay ko, sabihin sa akin, nababaliw na ba ako. Guys, tandaan po natin, yung pangarap natin, kailangan nakakabaliw yan. Kasi pag ang pangarap mo hindi nakakabaliw, hindi talaga totally pangarap yan. It's just an ordinary dream. Tama ba? Sabi nga, kailangan yung pangarap mo corny at pinagtatawanan. Di ba? Kasi only crazy people can get crazy results. So, yun yung pinaka-importante dyan. Kaya naman talagang, kailangan gumawa po talaga tayo ng dream board. Diyos ko, sana, no? Bago matapos tong taon na 2020, dapat may dream board ka na. Kasi paano mo makukuha yung pangarap mo kung sa dream board pa lang, hirap ka nang gawin yan. Tama ba? I mean, hirap kang gawin, paano mo pa makukuha yung mga pangarap mo? Tama ba, Sir Arnie? Yes, so actually, wag mo na antayin matapos pa yung 2020. Dapat bukas pa lang or mamaya after nung ating training na to, dapat gumawa ka na. Lalo na kung nagsisimula ka, wag mo na pantayin. Kasi naalala ko rin, Sir Jeff, nung nag-start ako, nakarelate ako sa iyo eh. Kasi yun nga, medyo corny pagdating sa akin. Dream board, hindi naman totoo yan. Ganun yung, yung reaction ko noong una ko nakita. Pero, the time na nag-decide ako na gawin din, then everything follows. Di ba? Lahat nung gusto ko, nagkaroon ako ng direction, hindi yung tira lang ako ng, kumbaga, hindi ako banat ng banat kung saan eh. Kasi, kumbaga, may ginugol talaga ako. Diba? Let's say, for the next 3 months, I want to have this. For the next 6 months, I want to have this. Kumbaga, lahat nakaset, lahat naka-goal, hindi ako bara-bara yung ginagawa ko noon. And totoo yun, dapat pagkagising mo lang, nababaliw ka na sa pangarap mo. Tuwing makikita mo kasi yung dream board mo, babaliw ka eh. Yung tipong sasabihin mo sa sarili mo, parang ayokong gumalaw ngayon, ayokong gawin si front row, pero pag nakita mo yung dream board mo, hindi, tatayo ako, kukunin ko yung pangarap ko. Ganun ang ganun ang epekto ng dream board. Tsaka guys, Sir Jeff, ko rin, tawag dito, I suggest, ilagay mo yung dream board mo kung saan sa place na kung saan lagi mo siyang nakikita. Yes. Bago kagising mo at bago ka matulog. Kasi it will boost yourself na kahit na anong pagod mo, anong antok mo, kahit pag nakita mo yung dream board mo is talagang it gives you such may kakaiba eh. May magic dun sa dream board na pag nakita mo, it will make you. Sir Arnie, lagi siyang nasa CR. So nandun sa CR yung kanyang dream board. Pwede rin yan. Madalas nandun, tumatambay dun, di ba? Oo, di ba? Pag madalas ka sa CR, pag nakaupo ka sa trono mo, kailangan nasa tapat mo yan. True. Para habang nagtatagal ka, hindi po pwede. Kailangan tumayo na ako dito. Parang ganun. Hindi ko kaya acknowledge yung nasa likod mo, yung background mo. Parang dream board mo din yan, ano? Map of the world. Yan yung goal mo yata na gusto mong maikutan lahat. Tama ba, Sir Arnie? Tama yun, Sir Jeff. Kumbaga, nandito yung dito yung North America, dito yung Europe eh. Di ba? Titignan ko kasi sa camera eh. Dito yung Europe. So, I had a chance na dahil din sa front row, nakapunta ako ng Europe, tapos nakapunta rin ako ng US. Di ba? So, yun yung pag front row tayo. Yeah. Dream board. So, let's move on sa ating next na basic requirements. So, number 2 is yung ating tinatawag na clear book. O sa ngayon, kasi online tayo, so digital, dapat meron tayong physical na clear book and at the same time, digital na clear book. So, Sir Arnie, ano nga ba itong clear book na basic requirements natin? Alam mo, maganda yung Sir Jeff, yung clear book. Dati, nung wala pang pandemic, nung hindi pa uso yung new normal, yung ating online, yung ating webinar, ang napaka-powerful ng clear book na yan. Bakit? Kasi ano yung pwede mo ilagay dyan? Pwede mo ilagay dyan yung resulta ng, una, pag meron ka ng income, pwede mong ilagay dyan. Pwede mo i-print yung online mo, let's say sa All Access, pwede mo i-screenshot yung income mo, i-print mo, ilagay mo dyan. Pangalawa, pwede mo ring ilagay yung income ng mga mentors natin.
Kasi 'di ba, or kung let's say wala ka pang income, bagong-bago ka, pwede mong yun nga, yun ang gagamitin natin, yung income ng mga mentors natin. Bakit? Kasi ang tao nagtatanong diyan eh, ikaw ba kumita ka na diyan? Since bago ka pa, pwede mong isagot na actually, sir, ma'am, bago pa lang ako. Pero ito yung taong naggagabay sa akin. Ito yung kinita niya, mas maganda pala, naalala ko, sa mentor, yung income ng mentor mo, or mentor natin, yung kukunin mong income is yung pinakauna, yung pinakamababa, tapos yung isa yung pinakamalaki. Bakit? Para makita nila na may transition, na lahat ng bagay na malaki nag-uumpisa sa maliit. Yeah. Kasi nakita mo yung malaki agad, totoo ba yan, ganyan. At least makita niya na kailangan may gagawin. Pag nakita niya maliit, ito yung mentor ko, nag-start sa ganitong amount. Pero look at him right now. And dahil bago ako, alam ko, ganyan din yung mangyayari sa akin. Diba? So incomes, pwede mo rin ilagay din yung legalities. Kasi minsan may nagtatanong din, legal ba yung kumpanya nyo? O di pagbukas mo ng Clearbook, iipit mo sa mukha niya ngayon. Yung Clearbook, joke lang. Ipakita mo sa kanya yung legalities natin, na ito yung mga legalities natin. May DFA tayo, may ganito tayo. So lahat mapapakita natin. And beside that, ako dati naalala ko, Sir Jeff, yung Clearbook ko sa umpisa, nandun din yung dream board ko. Para tuwing bubuksan ko yung Clearbook ko, nasa labas ako, nasa office ako, kailangan, let's say, for that time na Indian ako, tapos nakita ko yung Clearbook ko, magpupursige ako na hindi po pwedeng masayang yung oras ko. Dahil nakita ko yung tawag dito, yung Clearbook ko, yung dream board ko sa Clearbook ko. Yun yung power ng ating Clearbook. Now, it goes same as well with the digital. Sige nga, Sir Jeff, sa digital, paano ba? Sa digital, syempre, kailangan unang-una, meron kang it's either PC, iPad, or even naman sa cellphones, pwede kang maglagay ng Clearbook. So, ang kailalagay mo dyan, syempre, unang-una, kailangan may presentation ka. So, mabilis naman yan, guys. Downloadable naman yung ating presentation. At the same time, hingi ka lang ng presentation ng copy doon sa uplines mo. Actually, mas madaling gawin yung sa digital ngayon kasi hindi mo na kailangan ipa-print. No, i-collage mo na lang siya. So, kailangan lang natin gawa ng extra effort guys, kasi unang-una business naman po natin ito. Ang sa akin lang, wag po tayong tamarin na gumawa ng Clearbook, offline man niya, physical or digital, importante po talaga meron tayo niyan. So, sa may mga PC, mas maganda, edit lang yan, madali lang gawin yan. Sa may mga iPad, lalo na, keynote lang, mabilis lang. So, kailangan mo lang gawin, i-gather mo lang lahat ng resources ng mga uplines. So, kung nagisimula ka pa lang ngayon, guys, huwag kang mahiya ilagay yung unang check-in mo. Alam nyo ba, guys, lahat ng maliit na check-in, ng malaking check-in, nagsimula yan sa maliit. But the problem, sa ibang mga business partners, nahihiya silang ipakita yung unang check-in nila. Which is, yung unang check-in mo, nandun yung story mo Diba? Nung nagsimula ka. So, ako pakita ko lang yung aking physical na Clearbook. Nandito kasi sa table, ito yung aking mga physical na Clearbook. Yung isang Clearbook kasi wala dito. Pero, pakita ko lang, ayan, ito yung aking Clearbook. Sana makikita? Ayan yung mga check. Ayan, naglalawa ko para akong si Casper. Anyway, basta ako may Clearbook ako. Simula nung nagsimula ako up to now. Kaya lang ngayon, sobrang high-tech na nga. Meron na tayong front row all access. Sir Arnie, ano ba yung kailangan gawin since front row all access na tayo ngayon? So, paano natin magagawa yung Clearbook na yan? Yung sa ating front row all access, ang po pwede natin gawin, yun din, pwede mong i-take yung screenshot ng mga earnings natin sa online, sa front row all access, and then you could collage it, let's say, sa PowerPoint or any presentation. Kung naka-PC ka, pwedeng PowerPoint. Kung hindi naman, Android ang gamit mo, pwedeng, kung naka-PC ka or Android, PowerPoint. Kung naka-Mac ka or Apple gadget ka, pwede namang Keynote, pwede mong i-collage yan doon. And then, doon mo ilagay lahat, pati yung mga, tawag dito, yung incomes ng ating mga mentors. Lahat, pwede mong ilagay doon para pag meron kang, let's say, Google Meet ang gamit mo or may ka-video call ka, pwede mo nilang i-share screen. Yes. Yung pinaka-Clearbook mo. Diba? Yung online Clearbook mo. Mas madali. Tapos, mas maganda pa yung quality. Yes. Kasi napansin nyo, kanina kay Sir Jeff, diba? Nung pinakita niya yung Clearbook niya, medyo nagka-Casper. Pero pag naka-screen, naka-share screen mo yan, mas madali, mas quality, mas professional yung dating sa ating mga client.
'Diba? So, kitang-kita pa yung kulay at mas madaling basahin para sa mga client natin. That's how powerful yung ating digital clearbook sa ngayon. And plus, mapapakita din natin yung mga, pwede natin ipakita dyan, yung mga storya ng mga uplines natin. Let's say, ang kausap mo is... success story, no? Oo, yung mga success story, tama yun, Sir Jeff. Pwede mo pakita, let's say, high school graduate, andyan si Sir Al. Or undergrad, andyan si Sir Richardson Hernandez, I believe, undergrad si Sir Richardson. Or nursing grad, si Sir Mark Anthony Cruz, nursing grad. Or kausap mo, UP Diliman, sino pa hanapin mo? Andyan si Sir Anto. 'Di ba? UP Diliman graduate 'yon, small things, 'di ba? Tapos sasabihin niya, talino, sabi mo Sir Anto, yung mentor namin gumraduate ng cum laude 'yun. 'Di ba? So, yung talino niya, mas matalino siya sa iyo. Kasi joke lang, babasagin mo pa ng ganoon no. Tapos may sinesenyas po yung mentor namin, pero hindi ko lang maintindihan kaya hindi ko maibagsak sa mga oras na 'to. Ayan. Ayun daw, 1 4 5. 5 ang kanyang G. Ano ba? Hindi kasi ako graduate ng college apps kaya hindi ko alam yan. So, okay. So, yung kanyang grade na lang, no? Oo. Yung kanyang average po is 1.45. Oh, so, diba? Nakakaya naman. Grabe, no? Kaya nakaka-proud talaga yung ating upline, no? Ay, 1.47 pala. Tama ba? 1.47 lang naman daw po ang kanyang average nung siya po yung nag-aaral. Nakikita po kasi namin si Sir Anto, pasensya na po pero kayo po hindi niyo siya nakikita. Pero kitang-kita po namin siya at kanyang moral support na ginagawa sa amin ngayon. So ako po nagpipigil po ako ng tawa ko sa mga oras na to. So ganun po mag-moral support yung upline po na. Ako tuloy, gusto ko lang batiin. Meron nanonood dito, watching from Camotes Island. Meron palang Camotes Island, ano? Sa bandang Cebu yan, bandang Cebu. So, anyway. So madalas umutot yung mga tao dyan, Sir Jeff. So dyan lang. Joke ko ba yan? Joke lang. Hindi, totoo yung kamotes. Totoo pa. Hello from Camotes Island. Ayan, watching. Next po natin is yung tinatawag natin na prospect list. Digital man yan, another, and physical. At alam mo, Sir Arnie, ako very strict po talaga ako when it comes sa prospect list ng team namin, ng mga business partners namin. Kasi pag wala kang prospect list, ibig sabihin, hindi ka seryoso or hindi mo talaga totally ginagawa yung negosyo. Kasi tama ba, ang sa negosyo mayroon tinatawag na inventaryo or inventory. Tama. Kasi galing ako sa apparel Ang inventory namin doon, mga damit, mga pantalon. So, hindi pwedeng wala kang inventory ng aming mga items, ng aming stocks sa negosyo naman natin, which is ang negosyo natin, bukod doon sa produkto natin, ang inventory natin dito is yung tao. Tama ba? Ngayon, so kung pag wala kang prospect list, paano mo ngayon na monitor yung inventaryo ng taong target mo? Kaya no wonder, pag ikaw wala ka pa rin prospect list up to now, nahihirapan kang makapag-invite or makapagpa-avail ng package rather kasi hindi mo alam kung wala kang direksyon, tama ba? Magulo. Pansinin natin guys, kung alam naman natin sa mga business sa labas, even Mercury Drug, di ba? Hindi pwedeng wala silang listahan ng kanilang stocks ng mga gamot. Alam natin, naka-computerize pa nga yan, sobrang organized. Isang pindot lang nila, alam na nila kung meron silang stocks o wala. Same din po sa atin when it comes sa tinatawag nating prospect list. Guys, ang inventory mo dito is yung tao. So, I'm telling you guys, kailangan po talaga natin gumawa ng prospect list. Mapabago ka man or mapaluma ka man na member ng Frontrunner International. Tama po ba, Sir Arnie? Yes, totoo yan. And you could use your prospect list as a sense of urgency para sa client natin. Bakit? Kasi let's say meron kang 100 people sa list mo. And then ang kausap mo yung pinakauna. Then you could show your client na, sis, sir, tingnan mo, ikaw yung pinakauna sa listahan, nakausap ko. Or kung digital man yan, nakashare sa kanya. But meron pa akong 99 na pwedeng kausapin na pwede mo nang maging bagong business partners din. Yes. So if I were you, gawa mo na ng paraan to para yung mga susunod, pwede na nating kausapin, kasama ka na. Pwedeng ganon. So, para mas magkaroon sila ng urgency na, okay, sige, uunahan ko itong mga to. Pag medyo nag-aalangan naman siya, let's say, sabihin niya na, kasi ganito, ganyan, gusto mo ba ikaw yung maging ilalim nung 99 na yan o gusto mo ikaw yung nasa taas? Diba?
So magkakaroon siya ngayon ng sense of urgency na, oo, sige, gagawin ko ng paraan to, pwedeng bukas, kausapin ka niya ulit para maging part na siya ng Front Row International. Diba, Sir Jeff? Alam mo, Sir Arnie, yung ibang mga business partner or member ng Front Row nagsasabi na wala na akong ma-invite apps. Mostly dito, karamihan, sorry I think wala ka talagang prospect list. Kasi, nung umpisa ako din naman, kagaya nyo, nung umpisa, medyo matigas kasi ulo ko dati, alam niyo naman, medyo ma-pride ako ng konti kasi supervisor ako sa trabaho ko, medyo ma-pride ako. Parang sinasabi ko, hindi ko na kailangan yan kasi kabisado ko naman, alam ko naman kung sino yung mga kakilala ko. Pero ang nangyari, diba, since wala akong listahan, ang tendency kasi niyan, una, pag wala kang listahan or wala kang prospect list, marami kang makakalimutan, tama ba? Ang nagiging problem pa niyan, magugulat ka na lang, yung kaibigan mo, yung pinaka-close mo pa, 'di ba? Dahil nakalimutan mo, syempre may mga ka-close tayo ng mga friends natin or colleagues natin, 'di ba? Before na hindi na natin nakikita, pag hindi mo sinulat 'yan, makakalimutan mo. Ang problema niyan, paano pag since hindi mo sinulat, nagulat ka ngayon, nakita mo sa office. 'Di ba? Nag-avail pa ng 3 platinum, 3 heads. So, sino ngayon ang kawawa? Tama ba? So, ikaw. Second thing is, ang problema pag wala kang prospect list, mas lalo kang na-stress, mas lalo kang nape-pressure kasi nga, feeling mo wala ka nang makausap. Alam nyo ba guys, to tell you sa ating mga viewers, no, up to now, no, ang aking prospect list, sa sobrang dami kong sinulat na pangalan, hindi ko pa nauubos yun. 5 years na ako sa front row, pero dahil ako masipag ako magsulat ng mga tao, ng mga prospect list na yan, hanggang ngayon hindi ko pa rin sila nauubos. Kaya imposible talagang wala tayong ma-invite Tama ba, Sir Arnie? Yes, totoo yun. Tsaka minsan, Sir Jeff, pag wala kang prospect list, hindi mo alam kung sino unahin mo Totoo. Hindi mo alam kung sino ka. Oo. Then, naalala ko nga, kasi ang prospect list, guys, meron yan 3 category. Pwede kasing hati-hatiin mo yan into MAN, M-A-N. Merong M stands for money, A stands for authority, and N stands for needs. So, nakakategorize yung mga tao na kakausapin mo para alam mo din kung paano mo sila i-approach the time na ipapakilala natin sa kanila yung Front Row International o yung negosyo natin. So, mas maganda yon, mas organized ka, mas magiging organized din yung negosyo mo. From the people itself, nakita nila na organized ka, yung may prospect list ka, may clear book ka, and then everything will follow Makikita nila talagang seryoso ka talaga doon sa negosyo na pinasok mo. Ganun lang siya kasi. Okay. Yun. So I hope team lahat sa prospect list at sana meron na tayong prospect list lahat right after nitong training run. Next is yung ating tinatawag na DMO. So, Sir Arnie, ano po ba itong DMO na ito para sa ating viewers? Ang tawag yan, Sir Jeff, demo. Yan yung sa SM. Pag nadinig mo, pagpasok mo, may nagde-demo. Yan yun. Joke lang. Yan po yung DMO, yan po yung daily method of operation. O sa madaling salita, yung lagi nating naririnig, yung may schedule. Yeah. Dapat may schedule ka rito. Kung part-time ka o full-timer ka man, dapat may schedule ka. Bakit? Kung wala kang schedule, again, parang pag wala ka ring prospect list yan, hindi mo rin alam kung anong unahin mo. Unahin mo ba yung product, yung umorder sa'yo? Unahin mo ba yung kikitain mo para bigyan mo ng presentation? So, kumbaga, let's say, magsistick muna ako sa full-time, sa part-time. Pag part-time ka, after ng work mo, wala kang schedule sa front row. So ano yung uunahin mo? Hindi mo alam kung anong uunahin mo ngayon. So pag full-time ka ba, lalong napakahalaga nito kasi pag full-time ka, wala kang boss. Ang boss mo yung sarili mo. So kailangan pati yung paggising mo, yung pagtulog mo, kahit nga oras ng pagligo mo pati yung pagkain mo, ilagay mo sa schedule mo para lahat na cover ng gagawin mo. Lahat ng oras productive ka. Wala kang oras na sinasayang pag front row tayo. Ganun dapat. And yung takbo ng negosyo mo, tuloy-tuloy. Kasi wala kang oras na sinasayang. Tama ba, Sir Jeff? Yes, tama. Kumbaga parang, for me, parang it will help you to become more efficient sa ganitong klaseng business na wala kang sinasayang na oras. Okay, para sa lahat, ang DMO, Daily Method Operation. So, ibig sabihin, schedule mo per day, di ba? Ang problema kasi pag wala tayong sinulat na schedule, maraming mga butas. Di ba? I mean, lalo na sa ating mga business partners na bago or even luma, no? Makikita-check mo kasi yung sipag mo or yung activity mo, magre-reflect yun doon sa check mo. Okay? Ngayon, pag tinignan mo, for example, ang check mo,
450 lang. Ngayon, ano yung basihan mo? Bakit ganito lang yung check mo? Doon yun ngayon, ang magiging basihan mo. Yung tinatawag mo, DMO, Daily Method Operation. Mapapansin mo ngayon doon, yung mga butas sa schedule mo, nung ganitong oras pala, wala akong kinausap. Nung ganitong oras, wala akong schedule. So meaning, doon mo ngayon Katulog lang, Sir Jeff. Oo. Tama. May basihan ka ngayon. Okay, so alam naman natin, nagbi-business tayo. So importante po yun. Wala tayong sinasayang na oras. Diba? Tsaka madagdag ko doon, Sir Jeff, pag negosyante ka, dapat busy ka. Totoo. Di ba? So, ganun yun. Ayan. So, yun. So, next tayo. Ito yung pinaka-complicated sa lahat yung susunod. Ito, baka hindi maintindihan to ng mga business partners natin, Sir Jeff. No? Tama ba? Lumabas sa ba? Ito, yung pinaka-complicated sa lahat, notebook. Naku, Diyos ko, baka, guys I'm sorry, baka ngayon nagugulumihanan kayo. Ano yung notebook? Shit, notebook. It's a new word for me. Parang gano'n, no, Sir Jeff? So, yung notebook, guys, yung business notebook, napakasimple. Oo, baka kasi naguluhan sila para, oh shit, what is notebook? Baka ginugel nyo pa yan, guys, yung notebook at the currently, no? De joke lang. Notebook, business notebook, napakahalaga. Bakit? Kasi guys, lalo na ngayong training natin, napakahalaga ngayon yan. Bakit? Ladya mo lahat sinusulat ng mga natutunan natin sa bawat trainings. Darating yung time, yung lahat ng sinulat natin yan sa notebook na yan, magagamit mo yan doon sa mga business partners na nagtitiwala po sa atin. And yung notebook natin, guys, although kahit nasa tayo ngayon, nasa online stage tayo ngayon, but still make sure na talagang anong tawag dito, maganda sa paningin natin. Di ba? Hindi naman kailangan mamahalin yan eh. Hindi naman kailangan na yung pinakamahal na notebook sa National Bookstore yung bibili mo eh. Wag lang yung may wag lang baka may James Reid pa yung paglabas ng notebook mo, si James Reid pa yung nandun. Wag naman yung ganon. No? Yung may spring pa. Buti si James Reid. Paano kung si Marvin Agustin pa, di ba? So, ayun na nga, Majulina pa. Hindi ko kasi naabutan yung Sir Jeff eh. Mahirap nga ako i-pronounce. Nahirapan ako. Hindi, so, nasasabi ko lang. Di ba? So, ganun guys. Kasi, yung notebook, para sa atin, sa nagko-front row, it's our treasure. Kasi darating yung time nga, ako nga, parang 4 na yung notebook ko sa front row natin. Ayun, 4 na. So, lahat yun nababalikan ko. Kahit itong ginagawa natin yun, nasa notebook ko lang naman to eh. Yung 5 secrets na to. So, naalala ko parang way back 2015 or 2016 ko pa nadinig to. Pero ngayon, naituturo natin sa kanila. Tama. So that's ganun ka-powerful yung business notebook natin. Tama ba, Sir Jeff? Ayan. So comment nga kayo sa comment section kung lahat kayo may mga notebooks na. Ayan. So sa panahon kasi ngayon digital, actually mas madali naman talaga na mag-type ka na lang, di ba? I mean, lagay mo na lang para wala ka nang bibit-bitin, no? Nasa cellphone mo na lang. Hindi mo na kailangan ng ballpen. But the problem, syempre, pag wala tayong physical na notebook, ang problema, paano pag nag-corrupt yung yung file? Diba na virus ka or yung memory card na nawala. I mean, maraming pwedeng mangyari eh, diba? Iba pa rin pag meron kang tinatawag na hard copy. Tama ba, Sir Arnie? So, kaya importante talaga, meron tayong notebook. So, at saka nakaka-amaze yung notebook na yan. Pag may mga libreng oras ka, ang sarap balik-balikan eh, no? Yung mga trainings, nare-refresh ka. Tsaka syempre, importante na nagusulat tayo ng ating mga trainings kasi pag once na nakapag-build ka na ng grupo mo, sobrang magagamit mo po talaga yung notebook na yan, di ba? I mean, alam mo paano pag wala kang sinulat sa notebook at pumunta ka na sa mga iba't ibang lugar or nag-build ka na ng team mo, ano ituturo mo sa kanila? Yun po yun eh. Okay, so, correct. And then, meron din palang study, Sir Jeff, na pag sinusulat mo yung mga, yung training, sinusulat mo, mas lalo siyang tumatatak din sa isip mo. Kaysa lang sa pag tinatype, gano'n. So, kaya mas maganda, na meron tayong notebook nga para na habang sinusulat natin, natatandaan or na-absorb din natin yung mga natutunan. Diba? Ito pa rin yung old school na sinusulat mo kasi parang mas yung effort mo nandun eh, yung puso mo nandun eh, no? Yes. And ako, Sir Jeff, I'll give you the honor na ipaalam o ipapakita yung next natin na basic requirements. Wherein, eto, kung naguluhan ka doon sa sinabi naming notebook, nako dito ka humanda. Baka dito ka ma-confuse talaga kung ano tong susunod. Baka marami pa tao hindi masyadong familiar dito sa next na kailangang basic requirements na to. No? So baka Kinakabahan po, Sir Jeff. Baka ngayon nyo lang maririnig to, guys. Okay?
So, ang next po na basic Teka, Sir Jeff, requirements, gusto ko lang isabihin, guys, hold your breath. Ito na. Nako, sikreto nga to, 'di ba? So, ngayon i-reveal ko na yung ating next. Kaya atin lang to, guys. So, ang next na basic requirements, ngayon mo lang maririnig to sa buong buhay mo to, okay? Yung tinatawag nating business pen. Business pen, mga kaibigan, okay? 'Di ba sabi ko na Sir Jeff, Diyos ko, kinabahan ako, Sir Jeff, na ibagsak mo, grabe ka. Oo, So, so, kinabahan ako. Business pen. Sige, Sir Jeff, Naramdaman mo, Sir Arnie? halos namutla ako. Char. So anyway, business. Bakit kailangan business pen? Siyempre, unang-una, logic lang, nagbi-business tayo. Mahirap naman kung yung ballpen natin is okay lang, wala namang problema or wala namang kaming issue sa ordinary na ballpen. Pero siyempre, iba kasi yung merong value eh. Mas papahalagahan natin. And at the same time, we are offering a million business, kikita ka ng malaki. Tapos pag nakita ng kliyente mo, yung ballpen mo, 'di ba? Wala naman tayong issue sa mga brand ng ballpen. Halimbawa, Panda. Wala akong issue sa Panda. Wala na akong issue sa Uni. Wala na akong issue sa ganun, 'di ba? Baka mga may glitters pa yung ballpen mo. So mahirap 'yan, 'di ba? Parang pang baka may Powerpuff Girl pa yung ballpen mo, 'di ba? Ang hirap naman ng ganun. So, syempre, kailangan natin maging professional sa ganung klaseng negosyo. Kaya po business pen, it doesn't need na mahal. May mga business pen po na mura lang sa National Bookstore. Tingin-tingin po tayo. Ako nung nag-start up ang business pen ko, nagkakahalaga ng 150 pesos. Pina-engrave ko pa yung pangalan ko dyan. Hindi ko makakalimutan, pero sobrang layo po ng narating na business pen ko na yan. Up to now, di ba, na nagkaroon na tayo ng resulta kahit pa paano. So, yun po yun. Yun ang kahalagahan ng business pen natin. Sir Arnie? Shoutout ko lang yung nakidabasa ko kasi si Ma'am Angelica Manlapa, sabi niya, I love my pen, di ba? So, napakalaga, hindi na masyado nating bababaran to. Pero, yun lang guys, pag may mga, although naman tayo, online naman tayo, pero may mga times pa rin naman siguro na baka may namimit pa rin tayo sa labas, but of course, with extra precaution pa rin. Iba pa rin pag maganda yung pen na ginagamit natin. Kumbaga, yun nga, hindi naman kailangan na mahal, pero it looks professional yung pen natin. Diba? So, next tayo, Sir Jeff. Next, ayan. Ang ating next is yung tinatawag na presentation, digital or physical. And Sir Arnie, parang nabanggit na natin to kanina pero mas i-elaborate po natin. Papasadahan lang natin. Oo. Yung physical, yun nga, pwede rin siyang maging clear book type eh. Yung presentation kasi mahalaga to sa atin guys kasi nandito yung, kumbaga mapapakita mo lahat yung overview ng negosyo natin. 'Di ba? So andyan yung products, yung may-ari, yung background ng company, everything, pati yung sabi ko nga kanina, pati yung mga background ng mga uplines natin, pwede nating ilagay diyan. So, paano natin maipapakita professionally yung ating negosyo kung wala rin tayong presentation, manual or digital? 'Di ba? Sa digital naman, madali lang, share screen lang. Kung ano yung meron ka sa Clearbook mo, gagawin mo lang siyang soft copy para ma-share screen mo sa mga clients natin, para ma-share screen natin sa mga clients natin. So, ganun lang naman yung natin, yung way natin na mapakita yung presentation natin. And kung mapapansin niyo naman sa mga webinars, 'di ba, hindi lang naman sa Empire, hindi lang naman sa Unstoppable, hindi lang sa Domination, ginagawa na rin yan yung digital na presentation. So wala namang wala namang kumbaga company na pangkalahatan. Minsan may kanya-kanya eh. Minsan iba yung sa team natin, minsan iba sa ganitong team. Lahat naman yan okay. 'Di ba? You don't have to, baka may iniisip ka na merong pang-isa lang na pangkalahatan. Wala namang ganun. Pero kung mapapansin mo, halos same lang naman din yung content. 'Di ba? Nagkakatalo lang yan minsan sa sharing ng mga uplines eh. Tama ba, Sir Jeff? Oo, tsaka kailangan talaga meron tayong presentation kasi mahirap naman mag-explain ng negosyo nang parang pinag-i-imagine mo lang yung taong kausap mo. Tama ba? Papaisip mo sa kanya, ito yung itsura ng bote namin, ganito kalaki. Yung lock slim namin, yung kulay, ganito yung bote. Di ba? Ang hirap naman, baka mamaya, for imagination lang in-explain mo sa kanya. Pag nag-pay-in yan, di ba? Sinulat niya rin sa hangin yung pay-in niya. Imagination lang din na pera ang binigay sa'yo kasi imagination lang din na presentation ang pinakita mo sa kanya. So, mas maganda mayroon tayong presentation. Okay po? Yes. Yan. Next is yung ating tinatawag na mobile, iPad, laptop, or desktop. Ayan, Sir Arnie. Yes, so yan yung mga natin ngayon. Ngayong panahon ng pandemic,
kumbaga sa new normal natin, yun yung pinaka-best friend natin when it comes sa negosyo natin. Kasi lahat ngayon tumatakbo ng digital. Even nga yung payout natin, digital di ba? So, ang mahalaga niyan, may mga ganyan ka. Although kung halimbawa wala pang budget, may mobile pa lang, I strongly recommend i-goal po natin na at least kahit magkaroon ng tablet. Kasi minsan na-hassle yung client pag maliit yung screen 'di ba? Tapos ikaw mismo nahihirapan ka din na i-present yung business kasi mobile phone yung gamit mo. Yung mobile phone kasi normally pang communication, yun yung maganda. Yung easy access sa schedule mo, baka may digital ka na schedule sa phone mo, mas maganda. Ayun yung main purpose para sa akin. Pero kung let's say mas malaki yung screen mo like tablet or laptop or desktop, mas madali nating magagawa yung ating negosyo. Kumbaga nakasave din lahat doon yung mga digital na kailangan natin from your clearbook, your tawag dito, digital dream board, digital clearbook, digital prospect list, andun na lahat. Kaya napakahalaga nung mga bagay na to. I-goal natin guys, yung iba dito nakikita ko naka-desktop na rin nakikita ko sa mga posts, yung iba naman naka-laptop, yung iba naman naka-tablet. So i-goal natin kung wala pa tayo nito, i-goal natin kasi huwag kayong mag-alangan na gumastos kasi maniwala kayo guys, it will help you grow your business. Ang balik sa atin nito, hindi ka naman gagastos ng walang balik, gagastos ka na may kapalit. Kumbaga magge-generate ng pera yan para sa atin. 'Di ba, Sir Jeff? Tsaka pati parang mas masarap gawin yung business, mas sisipagin ka pag medyo maayos talaga yung ano mo yung mga tools mo. 'Di ba? Mas convenient kasi pag cellphone lang medyo mahirap masakit sa mata, umiinit sa kamay, mabilis malobat. Tama ba? Unlike pag meron kang desktop or tablet or iPad, mas convenient, mas ma-reach mo talaga yung ating mga kliyente. Most especially, Sir Arnie, yung mga international na prospects. Kaya no wonder yung isa sa mga business partners namin sa Cavite, since mostly naka-desktop sila, ang bilis po talaga nilang kumausap ng mga international na mga client. Kasi nga, ang bilis lang 'di ba? Naka-wifi, may desktop or iPad, ang bilis. So, yun. Mas pro yun dating, Sir Jeff, tama ba? And yun. And since meron tayong mobile phone and iPad, laptop, desktop, syempre kailangan din ng mga susunod. Ito yung susunod. Ayan, reveal na natin kasi excited na yung mga tao na marinig ito. Yes, yung ring light and mobile phone holder. Yan, ang sikreto natin. Yung ring light na yan, saka yung mobile phone holder, napakahalaga niyan. Bakit? Lalo ng iba, yung mobile phone, di ba, minsan hawak lang, minsan yung client nahihilo na. Minsan hawak mo, may ganito, nasa ibaba, minsan nasa taas, hindi na alam ng client mo kung paanong anggulo ang titignan niya, nahihilo na siya, mamaya kakapresent mo, mamaya sumusuka na yung client mo. Di ba? Kasi paikot-ikot yung angle mo. Kaya mas maganda, meron kang phone holder. And make sure lang pala guys, pag gumamit ka ng phone holder, kailangan naka-landscape ka. Kasi yung iba naka-portrait kumbaga, ganyan pataas. Unlike pag naka-portrait ka rin, hindi nila then obvious na naka-phone ka kasi naka-landscape ka. 'Di ba? Mas pro yung dating natin, 'di ba? And sa ring light naman, Sir Jeff? Okay. Sa mga kailangan po ng ring light tsaka phone holder, PM nyo lang po ako, ha? Charot lang. Nagbebenta pala na. Hindi, yung ring light, importante yan. Para at least, lagi kang fresh pag haharap ka sa camera, di ba? Alam mo yung tipong feeling mo artist, ang lakas kasi maka-artista pag fresh ka sa camera, no? Ang hirap naman pag, di ba? Kumakausap pa ng mga international client natin, tapos ang dilim-dilim mo, di ba? So, ang hirap. Mas presentable tingnan pag maliwanag yung aura mo, yung mukha mo, yung background mo. Kaya importante talaga meron tayong tinatawag na ring light. So, wag din kayo bibili ng ring light na sobrang liit kasi haggard ka lang tingnan doon. Meron ngayon bagong ring light, yung LED, LED ba yun? LED, parang ganun. Sobrang ganda niya. Parang si Sir Arnie ngayon, napaka-fresh. Diba? So, bukod sa DD stick, ang sekreto niya ring light. So, alam na natin, guys, kailangan po natin bumili ng ring light. So, and I hope may holder din to, may stand din tong ring light na to, no? Kasi mahirap naman nag-present ako ng ring light, diba? Mahirap naman yan. Diba? Ayun. And then lastly, sa ating basic requirements. Okay. The last requirements is yung tinatawag nating image. Of course. Yun. So, ano ba tong image na to, Sir Jeff?
ito yung ano mo, yung image mo, charot lang. Hindi. Ayun, kailangan presentable ka. So, sabi nga sa ganitong klaseng business, natatawa ako. Sorry. Sa ganitong klaseng business, ang unang bibilihin, guys, hindi yung produkto. Alam nyo kung ano, ikaw, yung taong nag-o-offer ng negosyo, kailangan presentable ka, di ba? Ang ating negosyo, alam natin, all about health, beauty, and sige, joke lang po yun, hindi ako nag-order ng ring light. So, pero gawa natin ang paraan. Charot lang. Okay, so next image. So, yun, kailangan po natin maayos yung itsura natin, presentable. Kasi nga, nag-offer tayo ng health, beauty, and wellness sa business. Mahirap naman kung yung itsura natin, di ba? Baka isipin nun, ba't ako bibili sa'yo ng gluta? Parang mas kailangan mo. Yung mga tipong ganon. So, it may be harsh, pero sa totoo lang, sabi nga, di ba, truth will set you free. So, ganun talaga. Kailangan po natin ayusin yung itsura natin kasi ang hirap naman nag-offer ka ng Lux White, pero hindi naman maitim. Siguro acidic lang, mga ganon. I mean, so, gamit tayo ng product, tapos ayusin natin as much as possible. Kahit nasa online tayo, ayusin po natin yung itsura natin, di ba? Even yung background natin, ayusin natin. Lalong-lalo na yung suot natin. Sa panahon ngayon, pang itaas lang naman yung kailangan mong ayusin eh. Diba? No need na kahit papano yung pang ibaba. Pero alam nyo ba guys, kahit ngayon nasa online tayo, pati pambaba. Naka-outfit talaga ako ngayon. Hindi lang ako nag-shoes, pero nakapantalon ako ngayon, nagpabango pa nga ako. So, parang mas feel ko lang, kasi nami-miss ko din yung outfit sa office, di ba, nakakamiss. So, lalo na Sir Arnie ngayon, napaka-formal talaga, di ba? Ganyan dapat ang datingan pag once na umarap tayo sa mga kliyente natin, even sa business partners natin. Sabi ko nga kagabi dun sa leadership training, ma-share ko lang, it's our responsibility na to look good sa harapan, hindi lang sa kliyente natin, maski sa ating mga business partners. Kumbaga, kasi when you look good, you will feel good. When you feel good, di ba? Ano bang kadugtong? Nakalimutan ko na. Text ko na lang. When you look good, mas magagawa natin ng maayos yung ating negosyo. Yun po talaga yun eh. Oo, tsaka nakalimutan ko. Sir Arnie. It adds up to your confidence din pag Totoo maayos. yan. Yun talaga yun eh. So, pag yung kausap mo, at sa tingin mo, may client ka, medyo professional, pero yung datingan mo rin, hindi ka naman din magpapatalo. Talagang yung nagsaskyrocket yung confidence mo, yung image mo. Tsaka agree ako dun sa sinabi ni Sir Jeff. Ang una kasing nakikita ng client is ikaw eh. Hindi naman pagdating mo habang naglalakad ka, magmi-meet kayo, let's say, or sa online. Hindi naman yung una niya makikita is Lux White eh. Ikaw ang una niya makikita. Di ba? So, kaya dapat maayos. Pagbukas ng camera mo ngayong online, dapat ikaw yung unang-unang agad na makikita ng client. Kaya dapat you need to look good, you need to look professional kasi unang-una, hindi lang sarili mo yung nire-representa mo yung buong company. Which is mas marami po marami ang nakadepende rin sa Front Row International. Kaya pag maganda yung pinakita mo, well, definitely maganda rin yung tingin ng client natin doon sa buong kumpanya. So yun, unang secret pa lang yun, guys. And meron tayong... Dami na natin nasabing sikreto, no? Kaya nga, Sir Jeff, siguro, ito guys, please, request lang, huwag niyo mong masyadong isi-share yung mga sikreto na narinig niyo ngayon. Itong 1,100,000 na viewers natin. So yung mga hindi nakarating, huwag niyo i-share sa kanila. Kasi mamaya, pag nakita nyo sila or pag nakausap nyo, sabihin nyo, ang tindi talaga ng mga sikreto na natutunan natin, na narinig natin kanina doon sa Front Row Exclusive. So may advantage ka ngayon. Di ba? Kaya it's secret. Di ba? So yan. So next tayo, Sir Jeff. Number 2. Okay, so ito yung tinatawag nating master the ABC or T-up. So Yes. the power of ABC. So Sir Arnie, ano po ba itong tinatawag nating ABC? Yes, ito yung madalas nating madinig, yung T-up. Actually, ito, medyo baka magbabad tayo rito, Sir Jeff, no? Kasi napakahalaga nito. Lahat naman to mahalaga. Pero nung ako kasi nagsa-start, syempre hindi ako marunong mag-present, bago pa lang ako.
ito yung una kong natutunan na gawin, yung pagtitee up. Bakit? Kasi ito guys lalo na sa mga bago, kasi baka yung ibang medyo matagal na sa front row, alam na tong tanong na to. Sa tingin nyo ba, kanino kanino yung dahilan para maglabas ng pera yung ang ating client? Nasa upline ba, doon ba sa magpe-present, o nasa sayo or nasa sa atin, ibig kong sabihin? Well, sagutin ko na yan kasi medyo baka matagalan pa tayo sa comment section kung papakomentin pa natin. So, well, definitely nasa atin. Ano ba yung ABC? Doon ko isusunod ko na, Sir Jeff, Ano ba yung ABC para maintindihan nila yung sinasabi ko? A stands for advisor. Ayan, lalabas na po yung advisor natin. Lalabas po yan. And then, ayaw lumabas ng advisor natin. Ako, kasi sekreto kasi po So, ayan, yung advisor, lalabas. And then, yung B stands for bridge. Ayan. So, may delay lang po yung ating presentation. Pero ano lang yan? Alam mo, pag sekreto ko sa Arnie, dahan-dahan lang yung pag-reveal para at least... Totoo yan. No? So, ano yan? Lalabas naman po yan. And then C stands for client. Ayan. So, ano yan? So, yung sinasabi kong tayo na tayo magiging dahilan para maglabas ng pera yung ating kliyente is tayo yung bridge. The more na mas magaling ka mag-bridge, the more na mas madali din maglabas ng pera yung ating client. And ganito yan, kung makikita nyo sa ating presentation, mas malaki yung letter A sa lahat. 'Di ba? Kasi ang trabaho nating bridge is kailangan malaki ang tingin ni client, malaki ang tingin ni C kay A. Kailangan mataas ang tingin ni client kay advisor. Bakit? Ito, papaliwanag ni Sir Jeff. Bakit kailangan malaki ang tingin ni client kay A? Bakit po? Ay, ako ba? Ito na. Oo, Sir Jeff. Okay. Bakit kailangan malaki ang tingin ni client kay A? Ganito kasi yan, guys. Siyempre, ang negosyo natin, diba, iba't ibang background dito sa front row. Most of our uplines is, yung background is hindi naman nakapagtapos, hindi professional. Diba, ang tao pa naman sa labas masyadong judgmental. Tama ba? I mean, nagbe-base sila doon sa natapos or sa narating ng tao, sa profession. And syempre, unang-una, hindi rin naman alam ng kliyente kung ano na nga ba ang estado ng advisor na yon sa front row. So, hindi niya kilala, wala siyang idea. Paano kung ang pagkakaalam niya, high school graduate lang to? Tama ba? So, ang mangyayari nun, ang tendency, itong client na to, hindi makikinig doon sa advisor, di ba? So, ang mangyayari, masasayang lang yung kliyente mo pag hindi mo binild up or tini-up yung advisor mo. Di ba? Sa alalahanan natin, guys, ang pera nasa bridge. Nasa iyo po, nasa taong nag-invite ang pera. Ikaw ang magpa-pay-in at kailangan galingan mo pagdating sa pag-bridge. Di ba? Actually, kung gusto mo mapadali yung pag-network mo dito, kailangan mong i-master yung tinatawag na ABC. Okay? Gusto mo, ayaw mo mahirapan sa negosyo, i-master mo lang yung pag-ABC. Sample guys parang lang naman tong pagpo-promote ng isang pelikula. Tama ba? Alam nyo ba guys, bakit when it comes to movies, trailer pa lang, no, pinapaganda nila. Sa panahon nga ngayon, yung mga movies, meron silang unang trailer, pangalawang trailer, iniiba-iba nila, tapos tinitingnan nila yung views kung gaano kadami sa YouTube, di ba? Ibig sabihin lang noon, di ba? It's more about build up or pagpo-promote. Alam ko, naalala ko nga, ang Marvel, ang tindi ng build up nila after ng isang movie. Meron pa silang post-credit sa dulo para at least mas ma-excite, mas mabaliw, mas kaabang-abang yung mangyayari, the next movie, para talagang panoorin ng tao. Diba? Kung alam niyo yung Infinity War, almost 1 year yung pag-tee up, yung pag-build up, yung promotion doon sa last movie ng Marvel, yung Endgame. Kaya naman talagang no wonder sila yung sobrang laki na kinita sa pinakaunang araw nila. Same din po, guys, sa negosyo natin. Nasa sales po tayo, guys. It's all about promotion. Paano ka ba mag-promote? Dito, hindi lang product na ipopromote mo. Kailangan i-promote mo din yung upline mo, yung taong nag-guide sa'yo dito. Para at least, di ba, mas makinig yung kliyente doon sa upline mo para mas mabilis yung pay-in, mas mabilis po yung ating negosyo. So, yun po yung masasabi for Army. Yes. And then ang pag-bridge, guys, hindi lang ay nangyayari sa upline. Pwede din nating i-bridge yung products.
yung ating office, yung ating front row all access, lahat yan, pati nga yung angkas yung angkas natin, pwede mong i-bridge yan, pwede mong i-tee up yan. Kasi ganyan ka-powerful yung ating ABC tee up, yung ating ABC rule o yung tee up natin. So, napakahalaga yan. Kaya ngayon, kung let's say nagsa-start ka pa lang ngayon, yan ang unang-una mong masterin. 'Di ba? May mga bago kasi unang-unang inaaral is kailangan matuto ako mag-present. 'Di ba? So umpisa kailangan mo matutunan yung mag-tee up. Hanggang ngayon, hanggang sa umpisa mula una hanggang sa ginagawa mo yung front row, napakahalaga niyang tee up na yan. Tama? Sir, naman kung paano mag-tee up. Una, kailangan, syempre, kailangan excited ka pag nag-build up ka. Mahirap naman, binibuild up mo yung upline mo, pero hindi nakikita sa'yo doon hindi nakikita ng kliyente mo na excited ka. Dapat ito yung unang-unang excited. Pero, don't exaggerate. Be excited but don't exaggerate. Okay, that's number 1. Number 2, kailangan, syempre, kilala mo yung taong binibuild up mo. Okay? Alam mo kung ano yung background niya kasi mas confident ka na i-build up yung taong i-build up mo pag kilala mo siya. Tama ba? Ano ba yung ibang tips dyan sa pag-build up, Sir Arnie? Oo. And then pag binibuild up natin yung let's say example kasi sinabi ni Sir Jeff yung yung ating mentor upline. Pag sa product naman, make sure lang din na alam mo din yung knowledgeable ka enough dun sa product pag tinitee up mo. Mamaya kasi sinabi mo in Lux White, pakagatin din yan. Ang bilis ko nawalan ng timbang dyan sa Lux White na yan. Baka ganun kasi yung natin. Diba? So make sure lang na well-equipped ka sa mga bagay-bagay pag nagtitee up ka din. Huwag yung bara-bara na tee up kasi it will not really help do sa negosyo natin. Kailangan alamin natin yung bawat yung bawat background kumbaga nga nung apply natin, mentor natin, ng product, ng company, lahat. Dapat alam natin yung background kasi the more na mas knowledgeable ka sa all sa lahat ng parte ng ating company, mas magiging magaling ka mag-tee up sa negosyo natin. Yes, tama po talaga yan, di ba? So, yun, master natin yung pag-tee up. At kailangan hindi na natin masterin, gawin na natin tong lifestyle talaga yung ating pag-tee up para at least mas mabilis tayong makapag-build ng ating negosyo. So, yun po yun. Next, Sir Arnie. Ayan. Yes, ito na. Ine-next ko lang saglit lang. Ito na, ine-next ko ang ating number 3. Yan, ine-next ko na. Number 3. Ito. Ayan. Upgrade your mindset. Ano ba tong upgrade your mindset? Well, dito sa negosyo natin, pasensya na pala guys, ayan medyo yung keyboard ko kasi medyo delay. No, syempre alam niyo na I'm overseas tapos nasa Pilipinas kayo. So medyo matagal lumabas yung slide natin. Kaya ganun. Ako na nga po Sir Anto, di ba? Kasi iba talaga yung oras natin. Iba kasi yung time ko, no? Iba yung time. So medyo connected talaga natin. Medyo delay talaga ng konti. Okay. Hindi pala siya naririnig, guys. Anyway, going back sa topic natin, di ba? Ang sarap mag-front row, nag-e-enjoy ka lang, nagtuturo ka na, nag-e-enjoy ka pa. Anyway, number 3, upgrade your mindset. Ano ba tong upgrade your mindset? Naku, napakahalaga nito, Sir Jeff. Bakit? Kasi minsan sa umpisa, marami ka talagang rito marami kang mga challenges na hindi na sa umpisa along the way pala. Yun yung tama, along the way, marami kang challenges na may experience dito. Now, if yung mindset natin medyo hindi naka-upgrade, medyo talagang mahihirapan tayong gawin din yung negosyo natin. Bakit? Ito, mayroon po kaming sinet or may sinet kaming mga examples ni Sir Jeff kung ano yung mga, let's say, ano ba yung mindset na meron sa fixed and anong mindset naman yung meron sa mga growth. And even yung characteristic ng magandang mindset. Papakita namin sa inyo para may comparison tayo. Ano dapat magkaroon tayo ng mindset bilang isang front row distributor o isang negosyante. Di ba? Sige, Sir Jeff, unahan mo, please. Ayan. So, guys, para sa mga business partners natin, most especially sa mga bago, no? Bakit, diba, sa panahon ngayon, kailangan i-upgrade mo yung iyong business, yung mga tools, or whatever man. Pero guys, ang pinaka-importante talaga sa lahat, unang-una, is we have to upgrade our mindset. Ano yung unang-unang kailangan ma-upgrade mo? Kasi magsisimula yun sa isip natin, sa utak natin, kailangan maging utak negosyante tayo. Kasi masyadong malaking difference ng sorry sa term ko sa pagiging employment mindset and at the same time sa business mindset. So, kailangan pa talaga nating i-upgrade to kasi
sa negosyo natin, malaki yung difference nito na pagdadaanan natin sa labas. Okay, so kaya ito may mga niready kami sa inyo ni Sir Arnie na mga kailangan natin Sir Arnie? Parang comparison, Sir Jeff. Comparison. Ito nakalagay dito guys sa screen nyo. Tingnan nyo nakalagay dito yung mga mindset characteristics nasa gitna. Tama ba, Sir Arnie? Yes, tama. Yung comparison dito. Parang ito, unang-una, sa skills and intelligence, okay pag once na-fix yung mindset mo, ang nakalagay dito, you have what you have. Tama ba? Pero pag ikaw naman, you have a growth mindset, can be grown and developed. So, Sir Arnie, ano bang ibig sabihin itong tinatawag natin? Ano yung pagkakaiba nito? Well, unahin natin yung sa fixed mindset. Kumbaga, kontento. 'Di ba? And kung ano yung meron siya, okay na ako dito. 'Di ba nga meron tayong sinasabi dito, yung nadidinig natin, being okay is not okay. Yun yung mindset na pag-fix lang. Kung anong mangyari bukas, okay na ako. Kung ano yung meron ako ngayon, kontento na ako. Pero hindi. We were not born na para maging okay lang. 'Di ba? Sabi nga nila, yung mga pangarap natin andyan lang naman. It's up to us kung kailan natin gustong abutin yung mga yan. Maraming mga pangarap yung nakahanda para sa atin. Pero minsan nakakalimutan natin kunin. Kasi nga, we're just okay. But if you have that growth mindset, alam natin na it can be grown or it can be developed. Kumbaga, yung sarili natin, madedevelop natin. Yung mga gusto natin sa buhay, nade-develop natin. Parang ako dati, nung sinabi ni Sir Anto na, Sir Arnie, Ups Arnie, kumuha ka na ng ganitong sasakyan, ganito, ganyan. Sabi ko, Sir Anto, okay na ako sa ganitong sasakyan. As long as meron akong magagamit from point A to point B, medyo fix yung mindset ko nun na okay na ako. Pero nung pinakita sa akin ni Sir Anto na hindi, ganito, ganyan, ito kunin natin, ito kunin mo, Dodge Challenger or ganito, ganyan. So, sabi ko, oo nga, no, pinaliwanag sa akin ni Sir Anto, I can do it Kumbaga ako mismo, naglilimit ako sa sarili ko na, pang ganitong sasakyan lang ako. Pero nung pinaliwanag sa akin na I could grow more, I've settled for Dodge Challenger. Sabi ko, tama si Sir Anto Kasi kaya ko naman, nakadepende naman sa akin kung kakayanin ko o hindi. Diba? Kasi nakaka-challenge talaga yung Dodge Challenger, no? Oo, nakaka-challenge talaga yun, Sir Jeff. Okay. Ako naman, Sir Arnie, ako medyo na-gets ko, naiintindihan ko. Nakalagay ito, skills and intelligence. Pag fixed mindset tayo, no, most of us, ang mindset natin, hindi kasi ako magaling Hindi ko kaya yan Hindi kasi ako matalino, pang matalino lang yan. Hindi ko kaya yan, ganito lang ako. No? Unlike pag growth mindset tayo, nagigets natin na pwede, lahat ng bagay is pwede naman talagang matutunan. Actually, wala naman talagang born na networker, wala naman talagang pinanganak na networker, di ba, na magaling na sa ganitong klaseng business. Lahat naman tayo nagsimula sa walang alam sa ganitong klaseng business. Pero pag ikaw, ang mindset mo is meron kang tinatawag na growth mindset, tinitake mo to as positive na lahat naman ng bagay pwedeng matutunan. Na kung sila gumaling, ikaw, darating ang time, kaya mo din gumaling at matutunan at mamaster yung ganitong klaseng business. Okay? So, kasi kung lahat naman ng taong pinanganak matalino na, di sana wala ng school. Hindi na tayo nag-aral kasi matalino naman tayo lahat. Tama ba? So, ibig sabihin, lahat ng bagay na tututunan, kaya wag mong iisipin na hindi ka magaling at hindi mo kaya yung ginagawa namin. Okay, ng mga uplines. Okay po? Correct. Yes. Now, Sir Jeff, ito naman yung sumunod. Yung main concern naman ng dalawang tao, ang main concern nito, sa fixed mindset, ang main concern niya, how they look. Diba? Yung performance focus. Kumbaga, yung physical lang. Yun ang main focus yun ang main concern ng fixed mindset. Sa growth mindset naman, ang main concern niya, yung learning, getting better, yung process focus. Kumbaga, mas gusto, halimbawa, sa fixed mindset, ang gusto niya, mas kung ano itsura niya sa camera, yun lang, but hindi niya iniisip kung may di-deliver niya ba ng tama at maganda yung kanyang kailangang i-deliver. Pero sa growth mindset, aaralin niya at he wants na matuto pa lalo para mas gumaling pa dun sa craft niya. Ganun ang growth mindset when it comes sa main concern. As concern ng growth mindset, yung gumaling pa lalo. Yung fixed mindset naman, ang concern niya, itsura niya lang. Pogi ba siya sa camera? Maganda ba siya sa camera? Whatsoever. So, dun lang yung concern ng taong fixed mindset. So, we have to be, dun tayo dapat sa growth mindset na kailangan mag-develop tayo lagi. Kailangan ang performance mo nung day one, let's say part ka ng isang webinar team or let's say ang upline mo,
nilagay ka every Monday, mag-webinar ka. Dapat next Monday, you're on a different level. Hindi na kung ano yung performance mo nung last Monday, ganun din yung performance mo ng next Monday. Kailangan nag-i-improve. Ganun yung sa growth mindset. Diba? Sir Jeff? So, tapos additional ko lang, Sir Arnie. So parang itong tao na to, no, parang sa pag-fix mindset ka when it comes to main concern, parang masyado ka lang nakatingin doon muna sa resulta agad. Hindi ka nakatingin doon sa proseso na pagdadaanan mo na kailangan mo muna mag-improve bago mo makuha yung resulta na kailangan mo sa ganitong klaseng business. So actually, mas maganda, hindi naman kailangan agad may resulta. Kaya importante, natututo ka yung proseso, dinadaanan mo. Kasi pag na-master mo naman na yung proseso, nadaanan mo na yung proseso, yung resulta kasunod na yan. Correct. Tama po. So, yun yung aking additional. Next, syempre yung tinatawag sa effort. Ayan, so, sa effort, pag ikaw nakalagay dito, pag fixed mindset ka, something you do when you're not good. And when your growth mindset naman, an important part of learning. So, ano dito? So, yun nga, pag sa effort, actually mostly dito, siguro ang tingin ko is masyado kang mabilang, binibilang mo yung ginagawa mong effort. Tama ba? Unlike pag ikaw, growth mindset ka, iniisip mo lahat ng ginagawa mong effort is part niya ng learning process mo sa ganitong klaseng business. At darating ang time, lahat ng effort mo na yan, bayad yan sa dulo. Tama po ba, Sir Arnie? Baka may additional dito? Yes, and then dyan din papasok yung tinatawag nating extra mile. Sa growth mindset kasi, when it comes sa effort, ang growth mindset, nag-extra mile din yan. Totoo. Diba? Oo, diba? Pag ang fixed mindset, kung ano lang yung kaya niyang gawin, yun lang, okay na siya. Pero tayo sa growth mindset, applicable yan sa halimbawa, ganito, may nagpasuyo sa'yo mag-present. Tapos, since crossline mo siya, or let's say halimbawa, o crossline na lang, hindi mo siya totally nakalinya, hindi mo ibibigay yung best mo. Kumbaga, yun lang yung sa'yo. Pero, yung growth mindset, it doesn't matter kung kalinya o hindi. He will give his best, mag-extra mile siya, and he's gonna make sure na talaga matutulungan niya yung tao. He gives that 101% effort para dun sa business partner niya. Doesn't matter kung kalinya niya o hindi, basta kailangan, ang goal din niya is talaga matulungan niya yung business partner na humingi ng tulong niya. Diba? Kung parang to, Sir Arnie, no? Parang, ang dating nito parang, yung sinasabi lagi ni Sir Anton na demand excellence for yourself. Yes. Kung okay yan, masipag ka, ginagawa mo na yung effort mo, pero alam natin na meron ka pang kayang gawin. Tama ba? So yun parang for example, gawin natin example, alam natin yung cabinet, di ba? Pag yung cabinet, alam natin, most of us, ang pinapaganda lang natin yung harap tsaka yung gilid. Pero yung likod, hindi na binibigyan ng pansin yun. Pero kung ikaw yung tipo na talagang grabe yung effort mo, growth mindset ka, even yung likod, alam natin wala naman ng taong magtsatsagang tingnan yung likod ng cabinet eh. Pero what if merong tumingin doon? At least ready ka. So yung tinatawag na ni Sir Arnie na extra mile talaga once na nagbigay ka ng effort. Kasi nagbigay ka na lang din naman ng effort, what if itodo mo na? Diba? Yun yung gusto sabihin ni Sir Arnie. Yun po yun. Next tayo, Sir Jeff, which is yung challenges. Ano yan? Sa fixed mindset, yan yung madalis mag-give up. Sa growth mindset naman, kumbaga mataas yung perseverance, tsaka yung talagang ipaglalaban niya, na alam niya na kakayanin niya yung challenges, malalagpasan niya. Pero pag fixed mindset, ay hindi ko kaya to, tapos na, ayoko na, I give up. Pero pag yung growth mindset, talagang aaralin niya, talagang ipo-perfect niya. Kumbaga, perfect example niya, yung madalas nating madinig, si Colonel Sanders ng KFC. Di ba, it took him parang 10,000 times, tama ba ako? Pagkakalala ko, 10,000 times bago niya ma-perfect yung kanyang chicken recipe. Di ba? Paano pag tumigil siya sa pang 9,999? Eh di wala tayong KFC ngayon. So may perseverance kasi alam niya may magandang mangyari. Dito, ganun din. So it doesn't mean na pag halimbawa yung first two na kinausap mo sa negosyo natin, i-denown ka na agad. It doesn't mean na tapos na yung pagpo-front row mo. Eh, paano pag yung pangatlo? Tinuloy mo yung pangatlo, pang-apat, pang-lima. Naging part pala ng front row. Eh, kaso tumigil ka dun sa pangalawa. So, you're not fighting for your dreams pag gano'n. You're not taking, kumbaga, hindi mo
yung challenges, yung challenges kasi part talaga yan ng front row ng negosyo natin eh. Totoo. 'Di ba? Pag the more challenges na natatanggap natin, the more learnings na na-acquire natin. Yun eh. Meron sa iba ang challenges pag na-experience natin, they tend yung fixed mindset, they tend to stop. They di nila nakikita na yung pagkakaroon ng challenge is another way para mas gumaling ka dun sa bagay na ginagawa mo. Tama po ba, Sir Jeff? Totoo yun, sir. Lalo na ngayong nangyaring pandemic, no? Ang daming, grabe talaga yung nangyari. Ang daming before na sobrang gagaling talaga ng mga business partner or member ng Front Row International. Pero after nangyari yung pandemic, parang ang nangyari, ang dating is end of the world na sa kanila, ang bilis nilang nag-give up. Alam mo yung tipong ang tagal nilang pinaghirapan yung front row, trinabaho nila, binigay nila yung best nila, ginalingan nila, nag-training sila, pero after nitong pandemic, ang nangyari, bumalik sila sa dati nilang ginagawa. They give up. Okay? Which is, lagi po natin tatandaan sa ganitong klaseng business, okay? The more na na-challenge ka, the more na nag-grow ka. Okay? It's very important to us na accept lang ng challenge kasi sa labas naman, ganun din eh, mahihirapan ka din, may mga challenges din naman. Pero pinakamaganda lang kasi sa front row, dito, pag na-challenge ka, nag-grow ka, gagaling ka, pag once na gumaling ka, magkakaresulta ka. Yun naman yun eh. At ako naalala ko, yung sinabi nung, kalimutan ko pangalan niya, pero yung owner ng McDonald's, si Ray Kroc ba? Okay. English yun eh. Naalala ko lang ngayon, ang meron lang daw siya talagang characteristic is yung tinatawag na perseverance. Talagang sobrang sipag niya, at at the same time talagang kahit anong challenges ang dumating sa kanya, talagang hinaharap niya, 'di ba? Nilalagpasan niya. Kailangan kasi lagpasan natin yung challenges natin. Lalo ngayon pandemic, patapos na yung taon eh, 'di ba? 2020 na, ang hirap naman until now, hindi pa rin tayo nakaka-move on sa nangyaring pandemic na to. So we have to move on. Okay? Hindi lang ikaw, lagi mo tatandaan na, hindi lang ikaw yung nahihirapan, hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan. Okay? Mas mahirap sa labas, swerte natin, merong ganitong classic opportunity which is front row, na mahirapan man tayo, alam natin, yung patutunguhan natin, merong siguradong papupuntahan yung ating mga challenges, yung hirap na pinagdadaanan. So yun po yun. Naalala ko rin, Sir Jeff, sorry nakatata kita, pero naalala ko nung bago ako, yung pinaka talagang tumatak din sa akin na mga sinabi sa akin, na mga unang sinabi sa akin ni Sir Anton nung na-meet namin siya, is yung a minor setback is a preparation for a major comeback. Totoo, so, tandaan nyo guys, pag may mga challenges kayong na dinadaanan ngayon, asahan mo, may sobrang laking magandang mangyayari sa'yo anytime soon. Yes. Yun lang yung tandaan mo. Huwag tayong mag-give up. Next is yung tinatawag nating feedback. So, yes. Sir Arnie? Yan. Ang feedback naman, pag fixed mindset, they take it personal. Na-offend sila. Pero ang growth mindset, mas gusto nila na kahit negative man yan, positive yung feedback. Gusto nila yun kasi alam nila yung feedback na yun magagamit para matuto. Kaya dito sa negosyo natin, dapat you need to have that character. You need to have that mindset. Ito. Na pag si upline, binigyan ka ng feedback, it may be negative or positive, dapat tanggapin mo yan. Huwag kang magagalit na, ito na naman si upline, kung ano na naman sinasabi sa akin, parang wala na akong ginawang tama. Ayaw mo nung may nagko-correct sa'yo, ayaw mo nung habang kino-correct ka, gumagaling ka. Diba? So, actually, ako nga nung nagsa-start ako na mag-present, lagi ako nagtatanong kay Sir Anto, kay na Sir Al, na Sir Anto, Sir Al, kumusta ba yung naging presentation ko? Kumusta yung webinar? Lalo na ngayong pandemic, lagi ko silang tinatanong ng ganun. Apps, ganito, ganyan. But I didn't take it personally. Lagi naman kasi sinasabi, Apps, ang gwapo mo dun sa camera last time, and then ang ganda ng suot. Hindi, joke lang. Joke lang po. So, lagi nilang, kumbaga, they tell me kung ano yung kailangan ko i-improve. Yeah. And then, happy ako dun. Kasi bakit? Alam ko, sa susunod, pag in-apply ko, mas magagaling ako. Ganun yung dapat na mindset na meron tayo dito. 'Di ba, Sir Jeff? Oo, yan. So, I mean, yung criticism dapat, actually, hindi naman siya criticism, no? Hindi ka naman criticize, pero may feedback lang sa'yo. So, okay lang yun.
field naman, no, meron talagang mag-feedback sa'yo. Pero ang sa akin lang, i-take mo siya as positive. Huwag mo siya i-take as negative. Kasi, ibig sabihin, guys, pag once na may nag-feedback sa'yo or pinagsabihan ka, ibig sabihin lang, concern sa'yo yung tao or concern sa'yo yung upline mo. Tama ba? Ano ba gusto mo? Ibang tao pang makapansin sa inyo, ibang upline po or ibang grupo or whatsoever. Masama pa pag galing pa sa labas yung makapansin sa inyo, tama ba? So sabi nga, di ba? Kung totoong kaibigan mo yan or totoong tao sa yan, sasabihin niya sa iyo kung may dumi ka sa mukha. So alam natin yan, pag once na mayroong mga feedback sa atin, negative man yan or positive, i-take natin yan as way para mas mag-grow pa natin, mas mag-grow pa tayo at mas mag-improve pa tayo. Huwag tayong matakot sa mga comments sa atin. So, syempre, normal bilang tao, pag medyo negative yung feedback sa'yo, masasaktan ka. Pero, I suggest, kailangan sa ganitong negosyo, talagang tanggalin mo yung emotion mo. At pag may feedback sa'yo na hindi masyadong maganda, take mo na lang siya as positive na mag-improve ka. Yun yung tip ko sa inyo dyan, guys. Correct. And let's proceed, Sir Jeff. Next is yung mistakes. Okay. Mistakes. Pag fixed mindset yung tao, hate them or try to avoid making them. Okay? Pag growth mindset ka naman, treat them as a learning opportunity. So, tama yan, Sir Arnie. Tama po ba? Correct. Now, tayo kasi, kadalasan pag nagkakamali tayo and then, let's say, halimbawa, sa pagpe-present natin, yun yung pinakamadali kasi example eh. 'Di ba? Iniiwasan natin na talagang lalo na pag nandiyan si Apple, iniiwasan natin na magkamali tayo or talagang pabibo tayo. Okay lang naman 'yon. Pero minsan pag magkakamali, part ulit ng proseso na meron tayo sa front row. So wag niyong kumbaga wag niyong ipilit na maiwasan na magkamali, 'di ba? So wala naman taong perfect eh. Totoo. Kasi gusto ng fixed mindset, kailangan perfect lang siya sa paningin ng tao. Walang taong perfect, 'di ba? So tuwing magkakamali tayo sa negosyo natin, always remember guys, it's part of learning. Habang nagkakamali ka, gumagaling ka. Di ba, pag nagkamali ka, at least alam mong nagkamali ka dun sa part na yun. Sa susunod, hindi mo na magagawa yun. So alin ang mas maganda? Yung nagkakamali ka ay gumagaling ka dahil natututo ka o nagagaling-galingan ka lang dahil ayaw mong masabing nagkakamali ka. Totoo. Nagigets? So, wag masyadong isipin na ay hindi ako dapat magkamali ganito ganyan. 'Di ba? Kahit anong gawin natin, talagang may mga times pa rin talaga na magkakamali tayo. Sabi ko wala naman perfect. But you have to embrace those mistakes. Huwag mong iwasan kasi doon tayo gagaling, doon tayo talagang mas mag-grow doon sa mga pagkakamaling nagagawa natin. 'Di ba, Sir Jeff? Totoo 'yan. Ako dati, share ko lang Sir Arnie, no. Ako dati kasi 'di ba pag sa work medyo nakakatakot talaga magkamali kasi alam naman sa work sorry, hindi ako against sa work, sa mga nag-work po dito. Pero kasi, medyo bubuhatin ko lang ng konti yung aking upuan, no? Sa loob kasi ng 8 years, ang dami ko po talagang awards na nakuha sa work ko kasi sobrang dedicated ko talaga, sobrang sipag ko, at ginalingan ko talaga, binigay ko yung best ko. Ang dami kong awards, Team Leader of the Year, Line Leader of the Year, Highest Incremental Sales, sobrang dami. Pero, ano nangyari nun? So, nung nag-part-time ako sa front row, may mga times kasi na minsan hindi ko nabibigay yung best ko sa work, pero napapagalitan ako, yun yung nakikita nila. Napansin ko lang na parang sa dinami-dami ng nagawa kong tama, ang nakita lang nila yung mali. Kaya, nung pumunta ako sa front row, na-adapt ko yung ganong sistema na ayokong magkamali at takot ako magkamali. Kasi pag sa work, di ba, pag nagkamali ka ng ilang beses, pwede kang tanggalin dun eh. O pwede kang palitan dun, madali ka lang palitan kasi ang daming nag-a-apply, tama ba? Pero sa network, ang nagustuhan ko lang talaga sa ganitong klaseng negosyo, okay lang magkamali ka. Hindi naman tinotolerate na magkamali, pero hindi rin pinagbabawal na magkamali at hindi rin masamang magkamali. Huwag mo lang sanayin din na lagi. Kasi, kaya ka nagkamali, ibig sabihin, meron kang dapat i-improve. Tama po ba? At dapat, pag once na nagkamali ka, matututo ka na doon. Okay? Kasi mahirap naman nagkamali ka, hindi ka pa rin natuto doon kung saan ka nagkamali. Okay? So, ang sa akin lang, huwag tayong matakot magkamali, pero importante, every time na nagkakamali ka, may natutunan ka doon. Okay po? So, yun po yung aking masasabi. Yes. And next slide tayo, Sir Jeff. Yes. Number 3? Number 4. Sorry. Naku, nakaka-number 4 na tayo. Grabe, ang dami na natin nasabing sikreto. Ang bilis. Oo. Diba? So, next, Sir Jeff. Next is
Ako ba ang magsasabi nito? Parang medyo hindi maganda yung dating pag ako nagsabi nito. Hindi, Baka, okay lang. oo, baka iba It's an yung honor pag ikaw nagsabi pagtakan niya. ko dito, okay? So number 4 is kailangan last pagin si upline. Nako, grabe talaga to. Ups Arnie, please do the honor. Paano nga ba manlaspag ng upline? Charot lang. Ang alam ko lang, marami lang akong kilalang laspag. Pero hindi ko alam kung paano to. Charot lang. Okay, Sir Arnie, paano po ba to? Hindi, ayan. Oh, guys, totoo yan. Ang pang-apat na sikreto natin is laspagin yung si upline. 'Di ba? Alam nyo guys, ang upline natin from the day one na nag-start ka sa negosyo natin, ang gusto niyan kailangan mapagod siya. Totoo. Pagurin mo siya from the presentation, from the meeting and everything, magpapag-goal set ka and everything. Lahat 'yan gusto ng upline niyan. Kaya dapat para magkaroon tayo ng mabilis na resulta, kailangan laspagin natin, gamitin natin si upline. Hindi yung literal na nalalaspagin talaga na whatsoever, na baka pati yung pagtimpla ng kape, si upline yung pagagawin mo, di ba? Kalokohan yon, di ba? Baka ibuhos Inisip ko rin kumuha na akong laspag. ibang laspagin na sa isip mo. Okay, sige, sir. Ayun, yun nga. So, kailangan guys, hingian mo ng oras, hingian mo ng panahon si upline. Kasi the more na mas hinihingi mo yung panahon ni upline, and I'm pretty sure, walang upline na tatanggi sa'yo. Totoo. Kasi ang gusto ni upline is matulungan ka. Ang inaantay lang ni upline, ikaw, nalaspagin siya. Totoo. Di ba? So, minsan kasi, hindi naman manghuhula yung mga upline na uhulaan niya pag nakita niya, teka, si Arnie, kailangan niya ng meeting ng 2:30 ng hapon. Wala namang ganun eh. Di ba? So, kailangan lumapit ka. Kailangan sabihin mo kung ano yung kailangan mo. Kailangan laspagin mo siya sa lahat ng bagay when it comes sa front row. Ayan, malinaw when it comes sa front row. Di ba? So, doon mo siya lalaspagin. Kasi doon mas bibilis yung resulta. Lalo na pag nag-uumpisa ka, kailangan mas kumapit ka sa upline mo. Di ba? At lalo na pag nagka-resulta ka na din. Totoo. Mas lalo kang kumapit sa upline mo. Minsan kasi pag nagka-resulta na, doon napapariwara eh. Totoo. Di ba? So, from day one hanggang makuha mo yung mga gusto mo, huwag mong tigilan, laspagin mo si upline mo dahil yan ang makakasama mo sa hirap at ginhawa. 'Di ba? Sa ups and downs ng negosyo natin, si upline ang makakasama mo. Kaya simula ngayong gabi, after itong training, simula mo na laspagin si upline mo. Hingian mo na ng schedule para sa'yo. Hingian mo na ng oras na matulungan ka sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Kasi doon magsisimula na umangat yung negosyo na meron tayo. Diba, Sir Jeff? So, guys, tama po sinabi ni Sir Arnie. Pero don't get us wrong, no? It doesn't mean na lalaspagin mo yung upline mo, magiging dependent ka na ng sobra sa upline. And syempre, wala din namang mali sa pag-step up. Okay po yun kasi lahat tayo gusto natin mag-step up kasi ang sinasabi naman lagi sa training, we have to step up kung gusto mong kumita ng mabilis sa ganitong klaseng business. But the problem, pag sobrang nag-step up tayo, minsan nata-take for granted natin yung mga uplines natin na nandyan na kung saan naghihintay lang naman sila. Okay? Nagamitin natin yung oras nila. Okay? Kasi ang mga uplines natin, ang sarap, most especially, no? Ako, for example, ang sarap lang sa feeling na kinukuha yung schedule ko, kinukuha yung oras ko. Kasi mas nagagamit ako di ba? Mas nalalaspag ako. Sarap lang. Anyway, yun yung sa akin. Alam nyo ba guys, ako, isa sa mga naging sikreto ko na nag-start ako po yung number 1 na sobrang makulit mag-follow up sa upline ko kay Apps Robin. So kung marami nakakilala doon kay Apps Robin, ang nag-direct refer po sa akin sa Apps Patrick, yung po yung nag-invite sa akin. Kaya lang kasi ang nangyari, magkasabay kami, sabay talaga kami bago kami sa network. So wala kaming idea sa ganitong klaseng business. Ang mindset ko that time, kasi pinakilala sa amin yung upline ko, Millionaires Club. So meaning, meron siyang malaking grupo. Ang mindset ko, kailangan matutukan ako ng upline ko. Okay? So ang mindset ko, kailangan mafokusan niya ako. So, ganun po ako ka-persistent na kulitin yung upline ko. Guys, kahit nasa bahay na ako, nagtatanong ako niyan, Apps, may schedule ka ba bukas? Imagine kakatapos lang ng meeting namin, alignment namin ng gabi na yon. Ang chat ko sa kanya, Apps, pwede bang magpa-meeting sa'yo bukas? Apps, pwede bang magpababad sa'yo bukas? Ganun ako kakulit. At alam na, Apps Robin yan, lagi niyang sinasabi sa akin, at sinasabi niya sa ibang mga business partners ko, si Jeff, isa yan sa pinakamakulit. Okay? Mag-follow up, mangulit sa akin. Kaya,
no wonder, talagang nabibigyan ko siya ng oras ko. So guys, gamitin po natin yung mga resources natin sa loob ng network at makakatulong po talaga sa atin yan. Ulitin ko, okay lang mag-step up, pero hindi rin masamang magpatulong, hindi rin masamang magpa-back up. Correct. Okay po. Kasi in time naman guys, pag nagka-resulta ka na, ganun din naman yung mangyayari. Diba? Mas masarap yung kukunin din yung schedule mo ng mga business partners mo. So mararanasan mo din yan. For now, patulong ka muna. Okay? So yun po yung sa akin, Sir Arnie. And dagdag ko na lang din, Sir Jeff, do. Now, kung ikaw naman is nilalaspag mo yung upline mo, of course, wag mo ka din kalimutan na pasalamatan yung upline, Totoo. yung upline. 'Di ba? Kasi kami hindi naman din kami ni Sir Jeff, we never stop thanking our uplines, no? From our immediate hanggang umabot kay Sir Anto. Laging bukang bibig namin. Salamat Sir Anto, salamat kay ako, ang upline ko kasi si Ma'am Rochelle eh. Salamat kay Ma'am Rochelle, 'di ba? Although, 'di ba sa network kasi iba yung namin eh. Iba yung relasyon namin ni Ma'am Rochelle, 'di ba? Kami rin ni Sir Anto eh, 'di ba? Pag magkasama po kami sa mga tours, talagang hindi paparamdam sa ni Sir Anto na superior siya dahil tour 'yon. Pero when it comes to network, sobrang ang laki ng sobrang kulang yung word na thank you para pasalamatan namin ni Sir. Sobrang kulang yung word na thank you para sabihin namin yan kay sa mga apply. 'Di ba? So medyo may distraction lang po, pero talaga dapat pasalamatan po natin. Parang ang bottom line po, Sir Arnie, no, let us learn to keep our uplines. Alagaan po natin yung mga uplines natin. Yes. So, the more na nilalaspag natin yung upline natin, the more na dapat mas inaalagaan po natin yung mga upline natin. Kasi alam natin yan, maraming darating na mga downline technical term, pero yung upline natin, nag-iisa lang po yan. Hindi yan makapalitan. Tama po ba? Yes. Next tayo, Sir Jeff. And yung ito na yung pinakahuling sekreto. Kailangan ibulong natin sa kanila to, Sir Jeff. Ako. Ang ating next secret. Oo. Make sure talaga na nakatutok kayo kasi ito na talaga yung pinakamatinding revelation na sikreto na aming nasabihin ngayong gabi. At naku, ngayon nyo pa lang ito maririnig. Kahit matagal ka na, ngayon pa lang ito maririnig. Kaya isa-suggest talagang i-record mo to, yung sasabihin namin. Okay? Ang pinaka-last, final but not the least, is ayan, balik. Sorry, na-distract ako. Okay, na. Number 5. Baliwin si upline, Sir Jeff. Baliwin si upline. Ayan. So, paano ba to, Sir Arnie? Paano baliwin si upline? Oo, ako marami tong marami akong nasaksihan. Sa 6 na taon pa lang naman ako sa front row, 'di ba? Pero marami akong nasaksihan dito. May iba kasi ganito, perfect example ta ng baliwin si upline. Meron niya sasabihin na bukas may bomb, or let's say sa webinar na lang para nakaka-relate yung lahat kasi online tayo. Apps, bukas meron akong 10 guests. Naku, abangan mo, apps, paki-greet ha. Kinabukasan, pag tinanong mo, Arnie, nasa na yung 10 guests mo? Hindi, apps, kasi yung kapitbahay namin masama yung pakiramdam. Hindi, yung guest mo, oo nga, apps, yung aso namin talaga ilang araw nang hindi kumakain. Parang ganon. So, guys, yung pagbaliw kasi sa upline, kailangan yung totoo. Hindi yung poweran lang. Hindi tayo tinuruan ng ganun eh. Yung power lang. Kailangan yung totoo. Let's say, for example, 'di ba? Ikaw lagi nang kausap ni upline, and then nag-update ka naman. Ang update mo, apps, meron akong pinasok na ngayon, 10 accounts. Yung mga ganun na, pero napaka-smooth lang nung galawan mo. And then darating yung next week, kaka-update mo lang ganun, makikita ng upline natin yung pangalan mo, nandoon ka sa superstar, nandoon ka sa top earner, 'di ba? Yun yung mga bagay na nakakabaliwan ng upline. Yung resulta na talagang kumbaga, term ko lang 'to, yung talagang nagmumura yung resulta mo, 'di ba? Kasi minsan nga pag bago ka pa lang, tapos let's say 1 week ka pa lang, 10 days ka pa lang, tapos araw-araw ka nakikita ng upline mo sa training, naku, mababali yung upline mo diyan sa sipag mo. 'Di ba? Yun yung mga bagay na dapat continuous nating ginagawa sa upline natin. Hindi para magyabang, don't get me wrong, hindi para magyabang, kundi para ipakita mo sa upline mo na gusto mo talaga yung ginagawa mo at gusto mo talagang maging successful dito sa front row. 'Di ba, Sir Jeff? Parang ang dating nito, Sir Arnie,
make your upline proud. Correct. Tama ba? Yun yung pinaka-bottom line nun. I mean, bago ka man or luma ka man, kayang-kaya po natin gawin to. So, kailangan lang, Babs, may magka-resulta para maging proud sa akin yung upline ko. No, it doesn't. Hindi naman kailangan agad resulta. Hindi naman resulta kasi hindi lang naman check yung habol natin dito. Guys, ipakita mo lang yung commitment mo, yung sipag mo, and at the same time, yung tiyaga mo sa ganitong klaseng business, doon pa lang magiging proud mo sa iyo yung upline. Ipakita mo lang na nag-step up ka, ipakita mo lang na sinusunod mo lahat ng sinasabi niya, doon pa lang magiging proud na sa iyo yung upline mo. What more pa pag resulta ka na dito? What more pa pag nakita na yung pangalan mo sa top earners list? Guys, alam niyo ba, sobrang sarap sa pakiramdam noon sa amin mga uplines, no? Pag nakita namin yung mga pangalan ng mga business partners namin sa top earners list, sobrang sarap. Para kang magulang na sobrang proud. Di ba parang magulang natin pag meron kang honor sa school, sobrang ipagyayabang ka talaga niyan, no? So, same din po sa amin. So, yun yung ibig sabihin na paluin mo yung upline mo. Dapat hindi lang drawing. Di ba? Pag sinabi mo na attend ka ng training, dapat nandun ka. Okay? Pag sinabi mo na may invite ka, dapat talaga may invite ka. Okay? Pag sinabi mo na may pay-in ka, may pay-in ako. Dapat totoo, may pay-in ka. Hindi pwedeng drawing lang yan. Hindi pwedeng hindi totoo yan. Kailangan, hindi pwedeng pawala lang. Kailangan talaga totoo. Diba? Yung nakikita sa galaw mo, nakikita sa ginagawa mo, yung mga sinasabi mo. Kasi nahirap pag puro salita lang tayo. Walang mangyayari sa atin pag ganyan. Kailangan ipakita talaga natin sa actions natin, sa ginagawa natin. So, para mas maging proud sa atin, yung mga uplines natin. Okay po? Lalo na ngayon, Sir Arnie, online ngayon, hindi naman talaga totally nakikita ng mga uplines yung ginagawa ng ating mga business partners, diba, sa bahay. Kasi pwedeng umatin ka ng training ngayon, pero ang totoo, hindi ka nakafocus. May ginagawa kang kung ano-ano ngayon dyan. Tama ba? Baka nga mamaya, nag-ML ka pa eh. Ayun tayo eh. So, hindi pa ako galit, di ba? So kung guilty ka, huwag ka mag-alala. Comment ka na lang dyan. Apps guilty ako. Charot lang. I mean, tama ba? Lalo na ngayon, hindi nakikita ng mga uplines yung pinagagawa natin. Puro online ngayon eh. Pero, guys, ikaw lang din naman yung dyan eh. Diba? Niloloko mo yung sarili mo. Pag yes ka ng yes, pero hindi mo naman ginagawa. I'm telling you guys, hindi siya maganda. Okay? Yung tinatawag na drawing lang. Tama ba, Sir Arnie? Yes, dapat ang yes ups mo, it reflects to your action. Totoo. Diba? Madali sabihin yung yes ups eh. Madali lang yan ibitawan. Yes ups, gagawin ko. Pero kung hindi mo naman gagawin, parang sinabi mo rin, nagsinungaling ka sa upline mo. Yung yes ups mo. Kumbaga makasagot ka lang. Diba? So, yeah. With that, true. Tsaka niloko mo lang yung sarili mo. Yun, niloko mo lang yung sarili mo. Diba? Yes ups ka, pero hindi mo naman talaga gagawin. So, sinong talo? At the end of the day, ikaw pa rin yung talo. Diba? So, yun. So, Sir Jeff, na-share na natin yung mga 5 sikreto. Pero siguro, Sir Jeff, okay lang magkwento tayo sa kanila. Sige, Sir Arnie, yun talaga yung hinihintay ko. Kasi, Sir Arnie, sobrang galing talaga magkwento nito, di ba? So, idol ko talaga to. Actually, yun yung trabaho ko dati sa Apple, magkwento. Joke lang. So, anyway, ayun, may kwento ako, guys. Ito na nga, ang kwento natin is, ito pinakasikat na character. Never pang nadinig to, guys. Maniwala ka. Itong character na to, ipapangalan nating Pedro. Diba? So, never nyo pang narinig yan. Diba? So, it's someone na talaga, wow, Pedro. What a name. Parang gano'n. No? So, si Pedro. Peter yan eh, tama ba? Peter. Exactly, Peter. Kung medyo saucy ka, Peter. Pero kung makamasa tayo, Pedro na lang. Pedro na lang. Diba? Pedro ng Pedring. Kung gusto mo pa, medyo mas hindi lang mababa pa sa mas makamasa, 'di ba? Ano pa mo sa mababa sa makamasa? Petra. 'Di ba? I mean sa word na makamasa, 'di ba? May mas mababa, ano bang term, 'di ba? Pedro para ginawa mong babae si Pedro. Ganon. Char. 'Di ba? Anyway, ito na nga si Pedro or si Pedring, 'di ba? Okay. Si Pedring nakatira to sa isang lugar na bahain. Na pag konting ulan lang, talagang mabilis tumaas yung baha sa kanila. So, ganun yung klase ng lugar na meron kay na Pedro. So, one time, may dumating na ulan.
may bagyo. 'Di ba? So, Parang ano pa lang, teka lang guys. Ayan na, okay na. And I'm back. 'Di ba? Pero parang sa live may nakatakip. Parang sa live may nakatakip. Pero parang sa live may nakatakip sa ano, sa mukha ko. Dahil sisilip na lang ako, guys. Meron ba? So, Wala. wala ba? Parang meron eh. Anyway, ayun na. Okay, sige. Start tayo ng story kasi nawala daw yung aking yung aming audio. So, ina si Pedro nakatira sa isang barangay na medyo bahain, 'di ba? Hindi medyo bahain talaga. So, mga 3 patak pa lang ng ulan, gano'n na hanggang bukong-bukong na. Alam niyo yung bukong-bukong, yung buto sa paa, 'di ba? Yung buto sa paa dito. So, gano'n katindi yung baha sa kanila. So, nung tumataas yung baha, nagdadasal na si Pedro. Sabi niya, Lord, sana iligtas mo ako dito kasi nakikita ko merong tumataas na yung tubig. Amen. So, siyang gano'n. After a few minutes, may dumating yung mga tanod. Nagtatawag, may megaphone. O mga kabarangay, ito, umuulan. Mas maganda, umano na tayo. Lumikas na tayo. Kasi baka lumakas yung ulan, tumaas pa yung tubig. Yung tanod na may megaphone yun eh. Nakita si Pedro. Sabi niya, Pedro, kilala kita, magkaibigan tayo since birth. Ganun pa talaga sinabi, may megaphone pa yun. Since birth, sabi niya ganun. Halika na, sumabay ka na, lumikas ka na kasi baka tumaas pa yung baha. Sabi ni Pedro kay doon sa nagtatawag na tanod, sabi niya, hindi, pre, sabi niya gano'n, hindi na, okay na ako dito kasi alam ko, ililigtas ako ni Lord. Sure ka? Sabi niya gano'n, mamaya lalakas pa tong ulan na to, sabi sa balita. Sabi niya, hindi, I'm sure ililigtas ako ni Lord. Lumakas, may lumakas na naman yung ulan, naging hanggang hanggang tuhod. So, yung hanggang tuhod na yung baha. So, nagdasal na naman si Pedro. Sabi niya, Lord, sana Lord, iligtas mo ko kasi hanggang tuhod na yung baha. And I'm pretty sure, ililigtas mo ko kasi napakamadasalin ko, napakarelyoso ko. Ililigtas mo. Pedro, Ang konyo? Ang konyo, no? I'm pretty sure. Sige po. Inaidasal niya yon. Siyempre, hindi niya na alam yung sinasabi niya eh, Sir Jeff, di ba? So, alam ko sa sarili ko, ililigtas mo ko. Amen. After a few minutes, may dumating na yung matataas na truck ng mga sundalo. 'Di ba? Yung pwedeng magsakay ng mga tao sa likod. Dumating. Oo, grabe. Mga kabarangay, sumakay na po kayo, may megaphone na naman. Medyo mataas na yung baha, hanggang tuhod na. So, pwede na po kayong sumabay sa truck namin para mailikas namin kayo dun sa evacuation area. Sir, nakita na naman si Pedro. Sir, sumabay na po kayo, kumuha na kayo ng gamit nyo dyan at sumakay na po kayo. Ay nako, sir, hindi na po. Okay lang po ako dito. Ililigtas po ako ni Lord. Alam ko po yun. Sure kayo, sir? Sabing gano'n. Sige, sir, bahala po kayo. Pero kami po ay nagpaalala sa inyo. Sige, sir, I'm okay here. Sabi niya, magkakape lang ako. Sabi niya gano'n. So, maya-maya, hanggang dibdib na yung baha. So, nagdasal na naman si Pedro. Umakit siya sa second floor kasi may second floor. May na naman. May tumaas na naman yung tubig. Sabi, Lord, naku, yung ground floor ng bahay ko, nalubog na sa baha. Sabi niya, iligtas niyo po ako. Mababati na naman yung pretty sure ko eh. Sigurado po ako, maliligtas niyo po ako dito. Sabi niya gano'n. Kasi napaka-madasalin ko, napaka-relyoso ko, sabing gano'n. Amen. So may dumating yung, di ba, may speedboat, yung mga pump boat ba yung tawag doon? Yung kulay orange. May dumadaan ng gano'n sa labas. O yung mga hindi po nakasabay dun sa truck, sumabay na po kayo dito sa pump boat. Meron pong 5 pump boat ngayon na umiikot para makasakay kayo. Per batch na lang po kasi hindi po kayo kasya lahat. Sabi nga, yung mga hindi pa po nakalikas. Nakita na naman si Pedro, nasa second floor, nakadungaw sa bintana sa second floor.
Sir, yung nasa second floor, bumaba na po kayo dyan, sa bubong na po kayo dumaan ng gate ninyo at pwede po namin kayong tulungan makasakay dito sa pump boat. Sir, hindi na. Sabi niya gano'n. Makakaligtas po ako dito. Ililigtas ako ni Lord. Sabi niya gano'n. Sure kayo, sir? Mataas na yung tubig. Lubog na yung ground floor nyo. Okay lang po ako. Hanggang sa yung baha na nalubog na yung bahay. So umakit ng puno si Pedro. Nagdasal na naman siya, naku Lord, yung bahay ko nalubog na sa baha. Sabi niya gano'n. Tulungan niyo po ako. I'm pretty sure. Ayun na naman. Sigurado po ako matutulungan niyo po ako kasi napakamadasalin ko. Alam ko hindi niyo po ako pababayaan. Sabi niya, amen. Few minutes, may dumating na helicopter. Tapos naglaglag, sakto sa kanya yung ladder, yung rope ladder ng helicopter. Tapos parang siya na lang yung nasa barangay eh. Tapos sabi, Sir, parang kayo na lang yung natatanaw namin sa barangay na yan. Umakyat na po kayo doon sa ladder dahil masyadong delikado na po yung lugar. Sabi nga gano'n. Sabi ni Pedro, naku sir, okay lang po ako dito. Ililigtas po ako ni Lord. Dahil alam ko, mahal niya po ako, hindi po niya po ako pabayaan. Sir, umakyat na po kayo. Nakipagpilitan po yung yung sundalo na nando sa helicopter. Hanggang sa hindi talaga sumakay si Pedro. Hanggang sa pati yung punong kinatatayuan niya nalubog sa baha. End of story. So ano yung moral lesson? Sometimes we do pray nang sana mabigyan tayo ng magandang oportunidad, tama ba? Pero minsan, yung magandang oportunidad na yun dumarating sa ibang paraan na minsan pinalalagpas natin. Parang tong front row na to. Alam naman natin na lahat tayo part na ng front row. Pero minsan binabaliwala natin. Minsan kasi dinadasal natin, binibigay naman sa atin. Pero minsan nabubulag-bulagan lang tayo. Kaya guys, ang message po namin sa inyo ni Sir Jeff is ngayong front row na tayo, wag nating baliwalain to. Gawin natin yung part natin. Gawin natin yung lahat para gumaling tayo dito. Gawin natin na talagang magbago yung buhay natin. Kasi tandaan nyo guys, ang susi lang naman sa success ng pagiging successful natin dito sa front row is wala namang iba kundi tayo lang. Totoo. Di ba? Sir Jeff, baka may gusto Sir Arnie, ang masabi ko lang siguro muna is gusto ko muna mag-thank you sa lahat ng mga viewers natin na kumapit, 'di ba? Simula umpisa hanggang dulo, hindi po mababa ang viewers natin ng 1.1k, so nakakatuwa lang. Most especially yung ating mga bagong business partners, gusto ko mag-thank you sa kanila and we're very proud na naging part kayo ng front row despite na merong pandemic na nangyari. Kasi alam natin, 'di ba, nung time na normal pa ang mga bagay sa labas, ang hirap mag-decide kung talagang gagawin mo ba yung front row or magiging part ka ba ng front row. Pero I think mas mahirap yung part na to na magde-decide ka maging part ng front row na despite merong pandemic kasi ang dami natin pwede i-consider bukod sa maging member ng Front Row International kasi a lot of people, ang mindset ngayon is imbis na mag-avail ng package or maging member ng front row, ibili na lang ng pagkain, itago na lang, ipunin na lang kasi takot lahat ngayon maglabas ng pera dahil merong pandemic, di ba? Merong crisis na nangyayari. Pero ikaw yung nakapag-decide ka na maging part ng front row. Plus, uma-attend ka pa ng training ngayon, guys. Isang malaking factor na yan. Isang malaking advantage na yan na ikaw talaga magiging successful ka dito sa front row. Kasi yung commitment mo, tsaka yung decision making mo na paging part ng front row is talagang ginawa mo. So, syempre hindi lang sa mga bagong business partners, pati mostly doon sa ating mga business partners na mga dati pa na until now kumakapit, diba? Na until now lumalaban talaga despite na ang dami nangyayaring hindi maganda sa labas pero they choose to stay in front row kasi alam naman natin kung ano yung magiging future natin. Siguro ang last message ko na lang, Sir Arnie, sa ating mga viewers ngayon, know your worth, know your value. Alam mo naman kung ano yung halaga mo, alam mo kung ano ang value mo. Kasi pag alam mo yung halaga mo, talagang magstay ka dito sa front row. Kasi alam mo naman natin, hindi lang pagkain sa mesa ang kayang ibigay ng front row sa atin, kundi talagang magbabago yung buhay natin. Yun ang kayang ibigay niya. Hindi lang buhay mo, kundi buhay ng pamilya mo. Okay po? Yun lang yun sa akin. Yung pangarap mo, okay? Makukuha mo yung mga pangarap mo. Okay? Lagi mo tatandaan yan, okay? Hindi, lalo na sa mga medyo matagal na ng business partners natin, despite na nangyaring pandemic na to, hindi naman mawaba yung value mo, hindi naman na
na bawasan yung galing mo or yung value mo, no? Kailangan mo lang ibalik talaga yung hataw mo, yung sipag mo, tsaka yung burning desire mo sa front. Okay? So, yun lang yun sa akin. Pops Arnie? And ayun, Oo, kasi yes, totoo yan. Grabe talaga ang magiging resulta natin sa lahat ng taong lumalaban para sa mga pangarap nila, lalong-lalo na ngayon during hard time, di ba? Kasi the more na nahihirapan tayo, alam naman natin ang kasunod niyan eh. Hindi ko makakalimutan, ito sinabi ko na isa sa mga idol ko, BTS, di ba? Alam natin, sa every liwanag, parang ang konyo nun, sa bawat liwanag, sa likod nun, may anino, may shadow. In every light, there's shadow at the back. So, sa lahat ng nangyayaring maganda, sa likod nun, merong pangit na nangyari. Okay? Bago natin makita yung liwanag sa likod nun, may shadow. Okay? So, okay lang yan. Anino lang yan. Lalagpasan natin yan. Yung liwanag, naghihintay naman. In fact, parating na yan. Kasi 2021, ang dami pong good news ng Front Row International. Kaya sa lahat ng kumakapit at lumalaban, sobrang swerte mo kasi yung blessings na paparating is malapit na po talaga. Tama ba, Sir Arnie? tama. At kung ikaw ay nahirapan ka this 2020, I believe lahat naman nahirapan this 2020. At nalagpasan mo lahat yan. Asahan mo. Napakagandang 2021 yung nag-aantay sa ating lahat. And with that, Sir Jeff, gusto kong pasalamatan yung mga umattend din. And of course, gusto ko rin pasalamatan yung pinakamatindi nating mentor, Sir Anto Garciliano, sa technical ng ating training for tonight. And ano ko na rin, promote na rin natin, Sir Jeff, yung ating front row exclusive naman this coming Saturday din, no? So, hindi lang ako familiar kung sino po yung lalabas, pero alam naman natin, every Saturday, matindi talaga yung mga learnings na mapapanood natin at maririnig natin tuwing Sabado. Tama po ba, Sir Jeff? Yan, so, yun lang. Thank you po sa ating upline, Santo. At syempre, mag-thank you din tayo kala Direct RS at syempre kala Sir Sam Versos at sa ating mga mentors, kala at Rich Monyo, diba? So, alam naman natin grabe yung suporta nila sa atin. Okay? So, yun lang naman. And with that, isang magandang gabi and bukas ng umaga, tumusing ka, umayo ka at magpakarami. Yes, and iiwanan po namin kayo na napakalupit na message po ng ating CEO na si Sir Sam Versosa. Thank you guys. Have a great night. Ingat, keep safe. God bless. Bye-bye. Bye. The True